Sa bisperas ng Pasko, isang marangyang mansyon ang nagtatago sa nakapanlulumong katahimikan ng isang matandang babae. Ang dapat sanay isang pagdiriwang ay nagiging isang banayad na bangungot, ngunit nang biglang bumalik mula sa biyahe ang kanyang anak, ang maskara ng perpeksyon ay nagsisimulang gumuho. Kung na-interes ka sa kwentong ito, huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel at sabihin sa amin kung saang lungsod ka nanonood. Tuloy tayo. Pumapasok ang liwanag ng hapon sa malalawak na bintana ng condominium unit sa Forbes Park, Makati at gumuguhit ng mga gintong anino sa sahig na gawa sa Italianong marmol. Lahat ng bagay doon ay tila maingat na pinili para makabilib. Ang mga sofang beige na katad na galing pa sa Italia, ang mga unan na seda na may pinong burda, ang mga abstract na painting na nilagdaan ng mga kilalang pintor na ang mga pangalan ay binibigkas ng may paggalang sa mga art gallery. Bawat bagay ay nasa tamang lugar na may halos perpektong katumpakan na parabang ang buong bahay ay isang permanenteng palabas ng karangyaan at tagumpay. Walang puwang para sa pagkakataon, para sa di perpekto, para sa anumang hindi tugma sa imahe ng ganap na kasakdalan na sinusubukang itayo roon. Gayunpaman, sa gitna ng lahat ng maingat na inayos na kagandahang iyon, may isang presensya na tila hindi kabilang. Si Aling Elena, isang ginang na 73 taong gulang na may uban na buhok na nakatali sa isang simple at maayos na pusod, ay gumagalaw sa bahay na may gaan na halos parang multo. Ang kanyang mga hakbang ay mabagal at kalkulado na parabang bawat kilos ay ininsayo upang hindi magdulot ng kahit katiting na abala. Alam niya kung saan eksaktong tatapak para hindi lumangit-ngit ang sahig, kung saan uupo ng hindi nag-iiwan ng marka sa mga walang bahid na unan, kung saan ipapatong ang mga kamay ng hindi binabago ang milimetrong pagkakaayos ng mga palamuti. Nakatira siya roon sa bahay na teoretikal na sa kanya rin, ngunit sinasakop niya ang pinakamaliit na posibleng espasyo, pisikal at emosyonal. Noong hapong iyon ng Disyembre, isang linggo na lang bago magpasko, si Aling Elena ay nasa kusina. Hindi sa gourmet kitchen na may itim na marmol at mga modernong kagamitan na nakakonekta sa sala na ginagamit lamang para sa mga sopistikadong inumin at maliliit na pampagana tuwing may mga party na gustong-gustong i-host ni Isabel para sa kanyang mga kaibigang influenza. Si Aling Elena ay nasa dirty kitchen sa likod ng unit, isang lugar na praktikal at walang karangyaan kung saan si Ate Celia, ang kasambahay, ay naglalagi sa halos buong araw, naghahanda ng mga pagkaing hindi kailanman kukunan ng litrato para sa social media. Ang matanda ay naghahanda ng tostadong tinapay, isang simpleng resipe na natutunan niya mula sa kanyang ina ilang dekada na ang nakalipas doon sa probinsya ng Batangas, noong ang buhay ay mahirap ngunit marangal, noong walang pera ngunit may dignidad. Ang kanyang mga kamay na may mga litaw na ugat at manipis na balat na may mga mantsa ng katandaan ay inilulubog ang mga hiwa ng lumang tinapay sa gatas na pinatamis ng asukal at pinabango ng kanela. Ito ay isang mechanical na kilos na paulit-ulit na ginawa sa buong buhay niya, kaya't alam na ng kanyang katawan kung paano ito gawin ng kusa, ngunit ang mga mata ni Aling Elena ay malayo, nawawala sa mga alaala ng ibang mga Pasko noong si Marco ay isang payat na batang lalaki na nakayapak, tumatakbo sa simpleng bahay kung saan sila nakatira, na may mga pader na natutuklap at bubong na kung minsan ay tumutulo kapag malakas ang ulan. Naalala? Niya ang ngiti nito kapag natitikman ang unang tostadong tinapay ng taon, ang dalisay at walang halong saya na taglay ng mga bata kapag hindi pa sila natututong itago ang kanilang nararamdaman. Naalala niya kung paano siya tinutulungan nitong palamutihan ang bahay ng mga palamuting gawa sa makukulay na papel at murang glitter na binili sa tindahan ni Mang Joaquin, tumatawa kapag dumidikit ang pandikit sa mga daliri at kapag kumakalat ang glitter sa lahat ng dako. Noong panahong iyon, walang luho, walang kasosyalan, walang anumang maipapakita sa social media. Ngunit may init, may mahahabang yakap sa pagtatapos ng araw, mga kwentuhan sa hapagkainan habang pinaghahatian ang kakarampot na mayroon sila, mga kwentong ikinukwento bago matulog sa makitid na kama na kanilang pinagsasaluhan. May pag-aari.
Ang amoy ng kanela ay nagsimulang kumalat sa dirty kitchen, matamis at nakagiginhawa, at pinahintulutan ni Aling Elena ang sarili sa isang maliit na ngiti ng pananabik. Baka gusto ni Marco na kumain ng tostadong tinapay pagbalik niya mula sa biyahe. Baka ang simpleng kilos na iyon ay makapagpaalala sa kanya kung sino siya bago ang lahat ng ito, bago ang perang nagpabago sa kanyang buhay, bago ang marangyang kondo sa Forbes Park, bago pumasok si Isabel sa buhay niya at unti-unting nagtayo ng mga di nakikitang pader sa pagitan ng mag-ina. Noon niya narinig ang matatag at ritmikong mga hakbang na papalapit sa pasilyo. Mga hakbang ng takong na tumatama sa sahig na porselana na may halos militar na regularidad, bawat tapak ay umaalingaw-ngaw na parang isang deklarasyon ng autoridad. Agad itong nakilala ni Aling Elena, si Isabel. Ang kanyang katawan ay hindi sinasadyang nanigas, tulad ng isang hayop na nakakaramdam ng papalapit na maninila at likas na naghahanda para sa panganib. Ibinaba niya ang kanyang ulo, mas lalong nag-focus sa gawain ng paghahanda ng mga tinapay. Sinusubukang gawing invisible ang sarili, sinusubukang maglaho sa loob ng espasyong iyon na napakaliit na. Pumasok si Isabel sa dirty kitchen na may parehong kontrolado at pinag-aralang ekspresyon na pinapanatili niya sa halos lahat ng sitwasyon. Siya ay isang babaeng 42 taong gulang, matangkad, perpektong payat dahil sa lingguhang sesyon sa personal trainer at isang mahigpit na diyetang sinusubaybayan ng nutrisyonista na may blondeng buhok na perpektong plansado at inayos ng isang home service na hairstylist. Ang kanyang mukha ay tila inukit ng mga eksaktong aesthetic procedure na may banat at makintab na balat na nagpapahiwatig ng regular na paggamit ng botox at fillers. Nakasuot siya ng isang puting-puting terno, isa sa mga nagkakahalaga ng katumbas ng 3 buwang minimum wage, mga alahas na simple ngunit napakamahal na pinili ng isang personal stylist, at dala-dala ang cellphone sa kamay na parang karugtong ng kanyang katawan, palaging tinitingnan ang mga notification, mga komento, ang bilang ng mga like at share. Ang kanyang mga mata, maputla at malamig na parang yelo, ay sinuri ang paligid bago dumapo kay Aling Elena na may ekspresyon ng hindi maitagong pagkadismaya. Ang amoy na yan, sabi ni Isabel, sa isang tono na hindi naman agresibo, ngunit may malinaw at matalas na pagtutol. Kumakalat ang amoy na yan sa buong bahay. May photoshoot ako mamaya para sa profile ko. Paano ko kukunan ng litrato ang paligid kung ang amoy kusina ay pumapasok sa lahat ng dako? Napalunok si Aling Elena nang hindi inaangat ang kanyang mga mata mula sa mga hiwa ng tinapay na nakapatong sa bandehado. Gumagawa ako ng tostadong tinapay, sabi niya sa mahina at sunod-sunurang boses. Naisip ko kasing baka gusto ni Marco pagbalik niya galing sa biyahe. Paborito niya kasi to. Bumuntong hininga si Isabel, isang mahaba at puno ng pagkainip na buntong hininga na parabang nakikipag-usap sa isang batang hindi nakakaintindi ng mga pangunahing alituntunin ng pamumuhay. Elena, ilang beses na nating pinag-usapan to. May konsepto ang bahay na to. Isang aesthetic standard na kailangang panatilihin. Ang amoy ng prito at sunog na asukal ay hindi bagay sa minimalist at sopistikadong kapaligiran na pinapanatili ko rito ng may matinding pagsisikap. May mga kliyente akong maaaring dumating anumang oras para sa mga meeting. May mga followers akong sumusubaybay sa bawat detalye ng aking routine, sa bawat sulok ng bahay na ito. Sinasabutahin ito ang lahat ng aking binuot. Hindi mo ba naiintindihan ang hirap na panatilihin ang imaheng ito? Ang ginang ay nagsasalita ng dahan-dahan, binibigkas ang bawat salita ng may katumpakan na parabang nagpapaliwanag ng isang bagay na napakalinaw sa isang taong may malubhang kahirapan sa pag-unawa. Walang sigaw, walang hayagang pagmumura. Ngunit mayroon sa bawat maingat na binibigkas na pantig, sa bawat kalkuladong paghinto, isang banayad, tuloy-tuloy at malalim na kalkuladong kahihiyan. Kinagat ni Aling Elena ang kanyang mga labi, nararamdaman ang paninikip ng lalamunan at paghapdi ng mga mata. Pasensya na, Isabel. Hindi ko naisip yon. Tatapusin ko na agad at sisiguraduhing mahangin. Pangako, walang maiiwang amoy. Pinagmasdan ni Isabel ang matanda sa loob ng ilang segundo na may mapanuring tingin na ginagamit niya upang husgahan ang lahat at lahat sa kanyang paligid. Inuuri ang mga tao at sitwasyon sa pagitan ng kung ano ang nagsisilbi sa kanyang imahe at kung ano ang hindi. Pagkatapos ay bahagyang iwinagayway ang kanyang kamay, isang kilos ng pagpapaalis na elegante ngunit malamig, at tumalikod para umalis. Bago pa man siya makalabas ng pinto, huminto siya at lumingon na may nag-iisip na ekspresyon.
At Elena, isa pa, mamayang gabi may mga kaibigan akong darating para sa hapunan. Kukunan ko ng litrato, ang mesa, ang dekorasyon, ang mga inumin. Mas mabuti kung manatili ka na lang sa kwarto mo pagkatapos ng 7:00. Ayokong maramdaman mong hindi ka komportable sa dami ng tao at sa mga estrangherong paikot-ikot dito. Ang pangungusap ay binalot sa isang peking pag-aalala. Ngunit pareho nilang alam ang katotohanan sa likod ng mga salitang iyon. Ayaw ni Isabel na lumitaw si Aling Elena sa mga litrato. Ayaw niyang malaman ng kanyang mga followers na may isang matandang babae na nakatira doon, na sumisira sa imahe ng walang hanggang kabataan at perpektong buhay na ibinebenta niya araw-araw. Tumango si Aling Elena ng tahimik at umalis si Isabel. Ang kanyang mga takong ay umalingaw-ngaw sa pasilyo hanggang sa maglaho sa di kalayuan, nag-iwan lamang ng nakakabinging katahimikan. Ang matanda ay nanatiling nakatayo ng matagal, nakatingin sa mga hiwa ng tinapay na basang-basa sa matamis na gatas. Nagsimulang humapdi ng mas matindi ang kanyang mga mata, ngunit paulit-ulit siyang kumurap, pinipilit ang mga luha na huwag tumulo. Walang silbi ang pag-iyak. Ang pag-iyak ay walang binabago. Ang pag-iyak ay magiging dahilan lamang para sabihin ni Isabel na siya ay madrama, masyadong sensitibo, na hindi niya kayang harapin ang katotohanan. Si Ate Celia na nag-aayos ng pantry sa malapit ay dahan-dahang lumapit na may maingat na mga hakbang. Siya ay isang babaeng 50 taong gulang, may kayumangging balat at mabait na mga mata na maraming nakita sa bahay na yon sa loob ng nakaraang 6 na taon. Alam na alam niya ang masamang dinamika na namuo roon at nakakaramdam siya ng malalim na habag para kay Aling Elena, ngunit alam din niya sa karunungan ng isang taong kailangang mabuhay na anumang direktang pakikialam ay maaaring maging sanhi ng pagkawala ng kanyang trabaho. At mayroon siyang 2 anak na babae na kailangang suportahan. Gusto niyo po bang ako na ang tumapos ng paggawa ng tinapay, Aling Elena? Tanong niya sa mahinang boses, halos isang bulong, tumitingin sa paligid upang matiyak na talagang umalis na si Isabel. Umiling si Aling Elena, sinusubukang ngumiti ngunit isang malungkot na ekspresyon lamang ang nagawa. Hindi na, Celia, ako na ang tatapos. Pero salamat sa pagiging nandito. Nagpalitan ang 2 babae ng isang tahimik na pag-unawa, hindi umalis si Celia. Nanatili siya roon, malapit, bilang isang tahimik na presensya ng pakikiisa. Minsan, ang simpleng katotohanan na hindi ka ganap na nag-iisa ay isa ng ginhawa kahit na maliit. Ipinagpatuloy ni Aling Elena ang paghahanda ng mga tinapay, ngunit ngayon ang kilos ay hindi na nagdudulot ng ginhawa tulad ng dati. Ang matamis na alaala ng ngiti ng batang si Marco ay napalitan ng alaala ng adultong si Marco, palaging nagmamadali, palaging abala, palaging wala kahit na naroroon. Halos 10 araw na siyang nasa Singapore, dumadalo sa isang serye ng mahahalagang pulong para palawakin ang negosyo ng kumpanya ng teknolohiya na itinatag niya ilang taon na ang nakalipas kasama ang 2 kasosyo. Ang kumpanya ay lumago ng husto, ginawang isang matagumpay na negosyante si Marco, hinahangaan sa mga business magazine, iniimbitahan sa mga lecture at event. Paminsan-minsan siyang tumatawag sa kanyang ina. Mabilis at formal na mga tanong tungkol sa kung kumusta siya, mga automatikong sagot mula sa kanya na nagsasabing maayos lang ang lahat, na hindi niya kailangang mag-alala. Hindi siya kailanman nagpupumilit, hindi kailanman nagtatanong ng mas malalim, marahil dahil ayaw niyang talagang malaman o dahil tunay siyang naniniwala na maayos lang ang lahat. Palaging tinitiyak ni Isabel na maniniwala si Marco rito. Kapag nasa bahay siya, ganap na nagbabago ang kanyang pag-uugali. Nagiging mas magalang siya, mas pasensyoso. Minsan ay isinasama pa si Aling Elena sa mga mababaw na usapan tungkol sa panahon o sa isang hindi nakakapinsalang balita. Ngunit sa sandaling umalis si Marco papunta sa opisina o sumakay sa isa sa kanyang madalas na business trips, ang maskara ay ganap na nahuhulog at ang tunay na Isabel ay lumalabas. Malamig, kontrolado, metikuloso, nahuhumaling sa pagpapanatili ng bawat sentimetro ng bahay at buhay sa loob ng mahigpit na mga pamantayan na siya mismo ang nagtakda. Ang bahay na iyon ang pangunahing entablado ng kanyang maingat na binuong digital na buhay. Ang kanyang profile sa Instagram ay may higit sa 200,000 followers, mga taong sumusubaybay sa bawat detalye ng kanyang tila perpekto at nakakainggit na routine.
Mga larawan ng perpektong inayos na almusal na may mga organikong prutas na masining na inilagay, mga minimalistang dekorasyon na may mga Scandinavian design objects, mga damit na may tatak na isinusuot na may pinag-aralang kaswalidad, mga paglalakbay sa mga paraisong destinasyon kung saan ang lahat ay tila kusang loob ngunit milimetrong pinlano. Lahat ay maingat na kinakalkula, ine-edit at sinasala upang maipakita ang imahe ng isang perpektong buhay, nakakainggit, ganap na walang mga kapintasan o imperpeksyon. At si Aling Elena, sa kanyang mga simpleng damit na binili sa mga department store, sa kanyang mababagal na kilos na minarkahan ng edad, sa kanyang tahimik na kalungkutan na nagpapabigat sa kapaligiran, ay hindi kasya sa plastik na senaryong iyon. Siya ay isang hindi tugmang elemento, isang imperpeksyon ng tao na kailangang itago, burahin, ilayo sa mga kamera at sa mga mata. Tinapos ni Aling Elena ang paghahanda ng mga tinapay na may bahagyang nanginginig na mga kamay at tinakpan ang bandehado ng isang malinis at kupas na pamunas. Itinago niya ang lahat sa ref ng dirty kitchen, malayo sa stainless steel na ref ng gourmet kitchen kung saan ipapakita ni Isabel ang mga sopistikadong pagkain na in-order mula sa isang mamahaling caterer para sa hapunan ng gabing iyon. Dahan-dahan siyang naghugas ng kamay sa ilalim ng maligamgam na tubig, pinunasan ang mga ito sa luma niyang apron na ginagamit niya sa loob ng maraming taon at pagkatapos ay dahan-dahang naglakad patungo sa kanyang kwarto, bawat hakbang ay mabigat na parang pasan niya ang mundo. Ito ay isang maliit at walang buhay na silid sa likod ng unit malapit sa laundry area at sa kwarto ni Ate Celia. Dati itong kwarto ng katulong sa mga lumang apartment at kinumbinsi ni Isabel si Marco gamit ang mga tila lohikal na argumento na mas mabuti para sa kanyang ina na manatili roon dahil ang kwarto ay may sariling banyo at magkakaroon siya ng mas maraming privacy at kalayaan. Sa katunayan, ito ay isang eleganteng paraan upang panatilihin siyang nakahiwalay, nakabukod, malayo sa mga pangunahing bahagi ng unit, malayo sa mahahalagang bisita, malayo sa buhay na sinusubukang ibenta ni Isabel bilang isang produkto sa social media. Umupo si Aling Elena sa gilid ng makitid na kama at tumingin sa maliit na bintana na nakaharap sa airwell ng gusali. Mula roon, hindi makita ang asul na langit, hindi makita ang mga puno o ang buhay na lungsod. Tanging mga kulay abo at maruruming pader, mga bintana ng ibang mga unit kung saan nagaganap ang ibang mga buhay, mga nakalantad na tubo. Naisip niya ang Batangas, ang simpleng ngunit marangal na bahay kung saan pinalaki niya si Marco nang mag-isa matapos umalis ang kanyang asawa para sa isang oportunidad sa trabaho sa Maynila na hindi kailanman natupad tulad ng ipinangako. Naisip niya ang napakalaking sakripisyo na ginawa niya para makapag-aral ang kanyang anak, makapagtapos at magkaroon ng mas magandang buhay kaysa sa kanya. Nagtrabaho siya bilang mananahi sa loob ng maraming taon, nananahi hanggang sa hating gabi sa ilalim ng mahinang ilaw ng isang bombilya. Sinisira ang sariling paningin para mabayaran ang pribadong paaralan nito, ang mga materyales, ang mga kurso at binuo niya ang mas magandang buhay na iyon. Si Marco ay isang matagumpay na tao, iginagalang sa merkado, matatag at ligtas sa pananalapi. Ngunit sa isang masakit at hindi maunawaang paraan, sa landas patungo sa material na tagumpay, lumayo siya sa emosyonal na aspeto ng lahat ng dati niyang pagkatao, sa lahat ng mga halagang sinubukan niyang ituro. Hindi niya ito ganap na sinisisi. Wala siyang galit sa kanya. Ang buhay ay nagtuturo, madalas sa isang mahirap na paraan, na ang mga tao ay nagbabago, na ang mga prioridad ay nagbabago, na ang tagumpay ay may isang hindi nakikita, ngunit mataas na presyo. At marahil ay talagang naniniwala si Marco na inaalagaan niya siya ng maayos sa pamamagitan ng pagdadala sa kanya upang manirahan sa marangyang 300 metro kwadradong unit na yon sa pamamagitan ng pagtiyak na mayroon siyang material na kaginhawahan, malinis na damit, pagkain sa mesa, mga pribadong doktor. Hindi niya nakikita dahil wala siya roon para makita kung ano ang nangyayari kapag wala siya.
Hindi niya nakikita ang malamig na tingin ni Isabel, ang mga tuyong utos na nakabalat kayo bilang mga mungkahi, ang patuloy at tahimik na pagbubukod, ang pang-araw-araw na kahihiyan na dumarating sa maliliit na dosis, ngunit kapag naipon ay nilalason ang kaluluwa, at si Aling Elena ay walang lakas ng loob na sabihin. Ayaw niyang makita bilang isang matandang reklamador at problemado, ayaw niyang magdulot ng mga alitan sa pagsasama ng kanyang anak, ayaw niyang maging mas malaking pabigat kaysa sa nararamdaman na niya. Noong gabing iyon, habang tinatanggap ni Isabel ang kanyang mga kaibigang influencer sa hapagkainan na may mesang inayos na karapat-dapat sa pabalat ng isang magazine ng dekorasyon na may mga imported na bulaklak, mga porselanang Ingles at mga kristal na kopa, si Aling Elena ay nanatiling nakakulong sa kanyang maliit at maalinsangang kwarto. Naririnig niya ang mahinang ngunit hindi maikakailang tunog ng matitinis na tawanan, ng masiglang usapan tungkol sa mga luxury brand at mga internasyonal na paglalakbay, ng eleganteng kalansing ng mga kopa ng French wine, para siyang nasa isang ganap na magkaibang mundo na pinaghihiwalay ng manipis ngunit hindi malalampasang mga pader mula sa isang buhay na nagaganap ng wala siya. Sa kabila niya, binabaliwala ang kanyang pag-iral. Dahan-dahang kumatok si Ate Celia sa pinto bandang 10:00 ng gabi, dala ang isang plato na maingat na inihanda na may pagkain mula sa hapunan. Pinadala po ni Ma'am Isabel para sa inyo, sabi niya sa mahinang boses, ngunit pareho nilang alam na ito ay isang walang laman na formalidad lamang. Gusto ni Isabel na manatiling malusog at busog si Aling Elena, hindi dahil sa tunay na pagmamahal o pag-aalala, kundi dahil anumang problema sa kalusugan, anumang pagpapa-ospital o emergency ay magiging isang malaking abala, isang pagkasira sa perpektong routine na kanyang inaayos. Nagpasalamat si Aling Elena na may pagod na ngiti at kumain ng tahimik, nakaupo sa gilid ng makitid na kama, nakikinig sa malayo at mahinang tunog ng party na hindi para sa kanya, na hindi kailanman magiging para sa kanya. Pagkatapos, maaga siyang humiga na nakadamit pa, ngunit hindi madaling dumating ang antok. Nakatitig siya sa may mantsang kisame, iniisip kung paano ang buhay ay may mga kakaiba at malupit na pag-ikot. Siya na dating nag-iisa at ganap na sanggunian ni Marco, ang taong pinakamamahal niya sa buong mundo, ang taong tinatakbuhan niya sa mga sandali ng takot o saya, ngayon ay itinuturing na parang isang bagay na wala sa lugar, isang lumang muebles na hindi bagay sa bagong dekorasyon. Samantala, sa kabilang panig ng karagatang Pasipiko, sa isang luxury hotel sa Singapore, si Marco ay nakaupo sa gilid ng king-size na kama, walang ganang nakatingin sa screen ng kanyang cellphone. Katatapos lang niya ng isa pang nakakapagod na pulong sa mga Hapon na mamumuhunan at nakakaramdam siya ng pagod na higit pa sa pisikal na katawan. Ito ay isang malalim na emosyonal na pagkaubos, isang lumalaking kahungkagan na tahimik na namumuo sa loob ng ilang buwan, marahil mga taon tulad ng isang anino na dahan-dahang lumalawak ngunit hindi humihinto. Naisip niyang tawagan ang kanyang ina, ngunit tiningnan niya ang kanyang Swiss na relo at kinakalkula na dapat ay gabi na sa Maynila. Nagpasya siyang ipagpabukas na lang tulad ng dati niyang ginagawa, ngunit may isang bagay na patuloy na bumabagabag sa kanya. Isang malabo at hindi komportabling pakiramdam, isang emosyonal na pagkabalisa na hindi niya mapangalanan o matukoy ng eksakto. Malinaw niyang naaalala ang huling beses na nakita niya si Aling Elena, ilang araw bago siya umalis para sa biyaheng iyon. Nasa sala siya, nakaupo sa isang simpleng silya sa sulok, halos hindi nakikita. At nang lumapit siya para magpaalam ng nagmamadali, hinawakan niya ang kanyang kamay na may di pangkaraniwan at di inaasahang lakas, na parabang ayaw niyang bitawan, na parabang may nararamdaman siyang masama. Ang kanyang mga mata ay basa, kumikinang sa mga pigil na luha, at mabilis na tinanong ni Marco kung maayos lang ba ang lahat. Mabilis siyang tumango, pilit na ngumiti at sinabing oo, maayos lang ang lahat, na maglakbay siya ng payapa at mag-focus sa mahahalagang pulong. Ngunit ang paghawak na yon sa kamay ay nanatili sa kanyang alaala na parang isang pisikal na marka. Mayroong isang bagay sa desperadong kilos na iyon.
Isang bagay na hindi niya naintindihan o ayaw intindihin noon, ngunit ngayon, mag-isa sa isang walang buhay na silid ng hotel, libu-libong kilometro ang layo mula sa bahay, ay nagsisimulang umalingaw-ngaw sa loob niya na parang isang kampana ng babala na hindi tumitigil sa pagtunog. Tumayo si Marco mula sa kama at lumapit sa malaking bintana na mula sa sahig hanggang kisame. Tinitingnan ang mga kumikinang na ilaw ng lungsod sa ibaba. Ang Singapore ay masigla, moderno, puno ng buhay at galaw. Ngunit siya, sa kabalintunaan, ay nakakaramdam ng isang malalim at matalas na kalungkutan. At sa kaibuturan ng kalungkutan na ito, nagsisimulang lumitaw ang isang nakakabahalang tanong na matagal na niyang sinusubukang iwasan. Ano ba talaga ang nangyayari sa kanyang bahay? Ano ang nangyayari sa kanyang ina? Umiling siya, sinusubukang alisin ang mga nakakagambalang pag-iisip. Palaging tinitiyak ni Isabel na maayos lang ang lahat, na inaalagaan niyang mabuti si Aling Elena, na ang bahay ay gumagana ng perpekto tulad ng isang Swiss na relo. Nagtitiwala siya sa kanya, o kahit papaano ay sinusubukan niyang kumbinsihin ang sarili na nagtitiwala siya. Ngunit bakit hindi siya iniiwan ng patuloy na pagkabalisa? Bakit siya pinagmumultuhan ng paghawak ng kanyang ina sa kanyang kamay? Kinuha ni Marco ang kanyang cellphone na may bahagyang nanginginig na mga kamay at binuksan ang messaging app. Mabilis siyang nag-type ng mensahe para kay Isabel, sinusubukang magtunog na kaswal. Kumusta ang mga bagay-bagay diyan sa bahay? Okay lang ba si nanay? Anong pakiramdam niya? Ang sagot ay dumating ilang minuto pagkatapos, maikli at pangkalahatan. Lahat ayos lang dito, mahal. Nagpapahinga ng mabuti ang nanay mo. Huwag kang mag-alala sa kahit ano. Mag-focus ka sa iyong mahahalagang pulong. Mahal na mahal kita. Binasa niya ang mensahe ng 2-3 beses, ngunit may isang bagay na mahalaga rito na hindi siya pinakalma tulad ng dapat. Marahil ay ang sobrang pangkalahatan at malabong tono, ang kakulangan ng konkreto at tiyak na mga detalye. O marahil ay ang kanyang pagod at stress na isip lamang ang gumagawa ng mga haka-haka na problema kung saan wala naman. Bumuntong hininga si Marco at ibinaba ang cellphone sa magulong kama. Kailangan niyang matulog. Bukas ay isa na namang mahaba at matinding araw ng mga komplikadong negosasyon na mangangailangan ng lahat ng kanyang konsentrasyon. Ngunit ang pagtulog nang sa wakas ay dumating pagkatapos ng mahabang panahon ay nagdala ng mga nakakabagabag at nakakagambalang panaginip. Nakita ni Marco ang kanyang sarili na bata muli, 6 o 7 taong gulang, tumatakbo ng nakayapak sa simpleng at masikip na bahay sa Batangas. Tinatawag ang kanyang ina sa matinis na boses ng isang bata. Palagi siyang naroroon noong panahong iyon, palaging present, palaging available, palaging nakangiti, kahit napagod na sa trabaho. Ngunit sa panaginip may isang bagay na iba at nakakatakot. Nang sa wakas ay makalapit siya sa kanya, iniabot ang kanyang maliliit na kamay, naglaho siya na parang usok at naiwan siyang ganap na mag-isa sa isang mahaba, madilim at walang katapusang pasilyo, sumisigaw ng kanyang pangalan ng walang nakukuhang sagot, tanging alingaw-ngaw at higit pang alingaw-ngaw. Nagising siya sa kalagitnaan ng gabi na may mabilis na tibok ng puso at mabigat at hindi regular na paghinga. Lumingon siya sa paligid na nalilito at naguguluhan, tumagal ng ilang nakakabahalang segundo bago makilala ang walang buhay na silid ng hotel. Tumagal pa ng ilang segundo bago niya bahagyang mapakalma ang sarili. Panaginip lang yon. Ulit niya sa sarili na parang isang mantra, isang panaginip lang na walang kahulugan. Ngunit ang teribleng pakiramdam ng pagkabalisa ay nanatili, nakadikit sa kanyang dibdib na parang isang malagkit na anino na hindi nawawala kahit na may ilaw mula sa nakasinding lampara. Pabalik sa Maynila, nagising din si Aling Elena sa kalagitnaan ng gabing iyon, ngunit hindi dahil sa isang bangungot. Ang mababaw at pira-pirasong pagtulog ng katandaan ay nagpapanatili sa kanya sa isang estado ng halos gising. Bukod dito, nakarinig siya ng ingay ng malalakas na boses mula sa sala. Nandun pa rin ang mga kaibigan ni Isabel at sa nabagong tono ng matitinis na tawanan at mga usapan na lumalakas, halatang lasing na sila sa mamahaling alak na malayang dumadaloy. Dahan-dahang bumangon si Aling Elena mula sa kama, nararamdaman ang pagtutol ng kanyang mga kasukasuan at lumapit sa pinto ng kwarto, maingat na idinikit ang kanyang tainga sa malamig na kahoy. "Pero may biyenan kang nakatira dito, Isabel?" Tanong ng isa sa mga babaeng boses na may tono ng tunay na pagkagulat at kuryosidad. "Hindi ko pa siya nakita sa alinman sa iyong mga larawan. Hindi ko man lang alam na kasal ka sa isang taong may nanay pa."
Ang tawa ni Isabel ay umalingaw-ngaw sa buong unit, isang magaan at artipisyal na tawa. Oo, meron, sagot niya na may malamig na naturalidad na nagpayelo sa dugo ni Aling Elena. Pero nasa kwartito niya siya sa likod. Mas gusto niya roon. Medyo mahiyain, alam mo na. Ang mga matatanda minsan hindi nakaka-adapt ng maayos sa mga modernong social setting. Medyo nalilito, kawawa naman. Sinusubukan kong isama pero siya mismo ang mas gustong mapag-isa. Naiintindihan ko, komento ng isa pang boses. Ganyan din ang biyenan ko. Parang nakatira sila sa ibang planeta, di ba? Nagtawanan ang mga kaibigan bilang pagsang-ayon at mabilis na nagpatuloy ang usapan sa ibang mga paksa, nagkokomento tungkol sa isang bagong sopistikadong restaurant na nagbukas sa BGC at tungkol sa isang biyahe sa Paris na pinaplano ng isa sa kanila. Dahan-dahang lumayo si Aling Elena. Mula sa pinto, nararamdaman ang paninikip ng dibdib sa isang sakit na higit pa sa pisikal. Alam na alam niya na nagsisinungaling si Isabel ng may nakakatakot na kadalian. Hindi niya piniling mapag-isa at maitago. Hindi niya kagustuhang mabuhay na parang isang multo sa sariling bahay. Ngunit ang marinig iyon na sinabi ng may ganoong naturalidad, ang marinig ang kanyang manugang na ganap na binabaluktot ang katotohanan ng may ganoong kadalian at walang anumang bakas ng pagkakasala o kahihiyan ay masakit sa isang paraan na hindi kayang abutin o ipahayag ng mga salita. Bumalik siya sa makitid at hindi komportabling kama, hinila ang manipis na kumot hanggang sa kanyang baba, desperadong sinusubukang magpainit. Ngunit ang lamig na nararamdaman niya ay hindi nagmumula sa labas, hindi sanhi ng temperatura ng hangin. Nagmumula ito sa loob mula sa isang malalim at madilim na lugar ng kaluluwa kung saan ang ganap na kalungkutan at patuloy na pagtanggi ay nanirahan bilang mga permanenteng at hindi ka nais-nais na mga bisita na tumatangging umalis. Ang mga sumunod na araw ay isang mechanical at nakapanlulumong pag-uulit ng parehong itinatag na pattern. Maagang gumigising si Aling Elena bago mag-umaga, nag-aalmusal mag-isa sa dirty kitchen habang tulog pa ang bahay. Maingat na iniiwasan ang paglalakad sa mga pangunahing lugar kapag gising na si Isabel at paikot-ikot sa unit. Minsan na may tunay na pagnanais na maging kapaki-pakinabang, sinusubukan niyang tulungan si Ate Celia sa maliliit na gawaing bahay, magtupi ng mga tuwalya, mag-ayos ng pantry. Ngunit kahit iyon ay hindi sinasang-ayunan ni Isabel. Sinasabi niya sa mapangmatang tono na ang bahay ay may mga empleyadong may mataas na sahod at sinanay para doon na dapat samantalahin ni Aling Elena ang pagkakataong magpahinga at alagaan ang sariling kalusugan. Ngunit ang magpahinga doon sa nakakasakal na kontekstong iyon ay nangangahulugang manatiling nakatigil at hindi gumagalaw, hindi nakikita at tahimik, sumasakop sa pinakamaliit na pisikal at emosyonal na espasyo, halos humihinto sa pag-iral. 2 beses pang tumawag si Marco sa loob ng mahabang linggong iyon, mabilis at mababaw na usapan, palaging nagmamadali na may tunog ng trapiko o mga paliparan sa likuran. Mga usapan kung saan mekanikal na inulit ni Aling Elena tulad ng isang programadong robot na maayos lang ang lahat, na hindi niya kailangang mag-alala sa kahit ano na mag-focus siya sa mahahalagang pulong. Desperado niyang gustong sabihin ang buong katotohanan, gustong sabihin na nararamdaman niyang nasasakal at hindi nakikita, minamaliit at binubura na parang isang kandila na hinipan ng isang tao. Ngunit ang mga salita ay hindi lumalabas sa kanyang naninikip na lalamunan. Mayroon siyang nakakaparalisang takot na magtunog na madrama at OA na makita bilang isang matandang problemado at reklamador na lalo pang ilayo sa emosyonal na aspeto ang anak na napakalayo na, napakahirap abutin. At sa gayon, nakakulong sa pagitan ng mabibigat na katahimikan at mga kasinungalingang may mabuting intensyon, ngunit mapanira, ang masakit na katotohanan ay nanatiling nakatago at nakabaon, tahimik na lumalaki na parang isang anino, na lumalawak at na malapit na, napakalapit na, ay hindi na magkakasya sa loob ng bahay na yon ng mga artipisyal na perpektong anyo. Ang linggo ay walang awang umuusad at ang Pasko ay papalapit na may tradisyonal na pangako ng pagkakaisa at pagmamahal sa pamilya. Sinimulan na ni Isabel na maingat na planuhin ang detalyadong dekorasyon ng bahay na magiging pangunahing paksa ng isang espesyal na serye ng mga post sa kanyang Instagram profile. Kumuha siya ng isang mamahaling team ng mga profesional na dekorador upang gawing isang tunay na sopistikadong eksena ng Pasko ang unit, karapat-dapat sa isang internasyonal
na magazine ng dekorasyon na may isang higanteng 3 metrong imported na puno, mga pinong puting ilaw na espesyal na dinala mula sa Europa at mga minimalistang palamuti sa mga neutral na kulay ng pilak at puting yelo. Walang matingkad at popular na pula, walang mga gawang bahay na palamuti na maaaring magmukhang baduy, walang anumang lumilihis sa mahigpit na aesthetic standard na kanyang pinananatili ng may obsesyon at nagbibigay ng libu-libong likes at mga hinahangaang komento. Pinapanood ni Aling Elena ang lahat ng iyon mula sa malayo, palaging mula sa malayo bilang isang hindi nakikitang manunood ng isang dula kung saan wala siyang papel. Pinapanood at naaalala ng may masakit na pananabik ang mga simpleng puno na pinalamutian niya ng may labis na pagmamahal kasama si Marco noong siya ay isang inosenteng bata pa lamang. Ang mga hamak na punong iyon na pinalamutian ng mga makukulay na bola na binili sa mga department store, mga bituin na gawa sa gusot na aluminum foil at mga gawang kamay na garland ng popcorn na tinuhog sa sinulid. Sila ay ganap na hindi perpekto ayon sa mga modernong pamantayan, ngunit sila ay tunay na sa kanila. Sila ay ginawa ng may tunay na pagmamahal, may kusang loob na tawanan, may mahahalagang alaala na hindi kailanman ganap na mabubura sa alaala ng puso. Isang tahimik na umaga habang wala si Isabel para sa isang commercial photoshoot, aksidenteng natagpuan ni Aling Elena ang isang luma at maalikabok na karton na nakatago sa madilim na ilalim ng masikip na aparador sa kanyang kwarto. Sa loob nito, maingat na nakabalot sa papel de seda na naninilaw na sa paglipas ng panahon ay isang espesyal na palamuti sa Pasko na ginawa ni Marco gamit ang sariling mga kamay noong siya ay 7 taong gulang. Ito ay isang hindi regular na bituin na gawa sa makapal na karton na natatakpan ng gintong glitter na medyo kupas na at natutuklap na sa ilang bahagi na may pangalan niyang nakasulat sa mga letrang pambata at baluktot sa likod gamit ang asul na pentel pen. Hinawakan niya ang mahalagang palamuti ng may matinding pag-iingat na may nanginginig na mga kamay na para bang ito ang pinakamahalaga at pinakamahalagang bagay sa buong mundo at sa wakas ay pinahintulutan ang sarili na umiyak ng walang pagpipigil. Doon, ganap na mag-isa sa maliit at maalinsangang kwarto, malayo sa mga mapanghusgang tingin, umiyak siya ng lahat ng mga luha na matagal na niyang pinipigilan at iniipon. Umiyak para sa lumalaking emosyonal na distansya, para sa nakakaduwal na kalungkutan, para sa lahat ng bagay na dati nilang pinagsamahan at na ngayon ay tila napakalayo na at nawala sa nakaraan. Nang tahimik na pumasok si Ate Celia sa kwarto para mag-ayos at magpalit ng mga sapin sa kama at natagpuan siyang ganoon, nakaupo sa gilid ng kama na may palamuting pambata sa nanginginig na mga kamay at ang mukha ay basang-basa ng mga luha na walang tigil sa pag-agos, wala siyang sinabi. Umupo lamang siya ng may paggalang sa tabi ng matanda at ipinatong ang kanyang mainit na kamay sa kanyang payat at kuba na balikat. Minsan, lalo na sa mga pinakamahirap na sandali, ang tahimik at tunay na samahan ay mas mahalaga kaysa sa libu-libong walang laman na mga salita ng aliw. At habang tahimik na umiiyak si Aling Elena sa Maynila, naglalabas ng sakit na naipon sa loob ng ilang buwan, si Marco na nakakulong sa Singapore ay nakakaramdam ng isang lumalaki at patuloy na pagkabalisa na hindi na niya kayang baliwalain o pigilan. May isang bagay na malalim na mali. Hindi niya matukoy kung ano eksakto, hindi niya mapangalanan o matukoy ang eksaktong pinagmulan ng pagkabalisa, ngunit nararamdaman niya ito ng may visceral na katiyakan na lumalaki sa bawat oras. At ang hindi komportabling pakiramdam na ito ay nagsisimulang maging mas mabigat kaysa sa anumang mahalagang pulong sa negosyo, mas mabigat kaysa sa anumang $1,000,000 na kontrata na maaari niyang pirmahan, mas mabigat kaysa sa anumang profesional na tagumpay. Isang bagay na hindi nakikita, ngunit makapangyarihan ang tumatawag sa kanya pabalik sa bahay ng may pagmamadali. At sa pagkakataong ito, sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, nagsisimula na niyang malinaw na mapagtanto na marahil ay dapat niyang pakinggan ang mapilit na tawag na ito bago maging huli ang lahat, bago may mangyaring hindi na maibabalik. Nagising si Marco kinaumagahan na may desisyon na. Hindi na siya nakatulog muli pagkatapos ng nakakagambalang panaginip na iyon at ginugol niya ang natitirang oras ng madaling araw na nakatitig sa kisame ng silid ng hotel, nag-iisip, nagmumuni-muni sa mga alaala, nararamdaman ang isang lumalaking bigat sa kanyang dibdib. Pagsapit ng 6:00 ng umaga,
Nang magsimulang pumasok ang maputlang liwanag sa mga kurtina, nakaupo na siya sa gilid ng kama na may hawak na cellphone. Tinitingnan ang mga available na flight papuntang Maynila. Mayroon siyang isang mahalagang pulong na nakatakda para sa hapong iyon sa mga Koreanong mamumuhunan, isang negosasyon na ilang buwan nang inihahanda at maaaring mga hulugan ng tiyak na paglawak ng kumpanya sa merkado ng Asya. Milyon-milyong dolyar ang nakataya. Ngunit sa unang pagkakataon sa maraming taon, naramdaman ni Marco na hindi pera ang pinakamahalagang bagay. Mayroong isang bagay na mas malaki, isang bagay na mas kagyat na tumatawag sa kanyang pansin. Ang kanyang ina, ang alaala ng paghawak na iyon sa kamay, ng mga basang mata ng kakaibang paalam na iyon ay hindi maalis sa kanyang isipan. Tinawagan niya si Robert, ang kanyang kasosyo at matalik na kaibigan na nasa Singapore din. Ang inaantok na boses ni Robert ay sumagot pagkatapos ng ilang ring. "Hello Marco? Alas 6 ng umaga pare, may nangyari ba? Kailangan kong bumalik sa Maynila ngayon," sabi ni Marco nang walang paligoy. "Kaya mo bang asikasuhin ang meeting sa mga Koreano?" Nagkaroon ng paghinto sa kabilang linya. "Ngayon Marco, napakahalaga ng meeting na to. Ilang buwan nating pinaghandaan to, anong nangyari?" Alam kong importante, pero kailangan kong umuwi. Tungkol to sa nanay ko, may masama akong kutob, sobrang sama." Bumuntong hininga si Robert. "May sakit ba ang nanay mo?" "Hindi ko alam, hindi eksakto. Pero may mali, nararamdaman ko." Isa pang paghinto. Kilala ni Robert si Marco sa loob ng 15 taon. Mula pa nung kolehiyo, alam niyang hindi pa bigla-bigla magdesisyon ng kaibigan, lalo na pagdating sa negosyo. Kung sinasabi niyang kailangan niyang umuwi, may seryosong dahilan. "Sige," sabi ni Robert sa wakas. "Ako na ang bahala sa meeting, pero sigurado ka ba rito?" "Oo, salamat Robert. Utang ko to sa'yo." "Sige lang at sana okay lang ang nanay mo." Ibinaba ni Marco ang tawag at agad na nag-book ng unang available na flight papuntang Maynila na aalis ng alas 10 ng umaga. Mabilis siyang nag-impake, sumakay ng taxi papuntang airport at sa buong biyahe ay nakaramdam siya ng lumalaking pagmamadali na para bang bawat minutong nasasayang ay mahalaga. Sinubukan niyang tawagan si Isabel para sabihing pauwi na siya, ngunit hindi ito sumagot. Nag-iwan siya ng maikling text message, "Pauwi na ako ngayon, darating ako mamayang gabi." Ang sagot ni Isabel ay dumating ilang minuto pagkatapos. "Bakit? May nangyari ba sa negosyo?" Mabilis siyang nag-type. "Kailangan kong makita si nanay." Ilang minuto bago sumagot si Isabel. "Okay lang siya? Hindi mo kailangang mag-alala. Tapusin mo na ang mga meeting mo." Tiningnan ni Marco ang mensahe at may naramdamang kakaiba. Hindi eksakto kung ano ang sinabi niya kundi kung paano niya sinabi. Mayroong isang kalamigan, isang pagmamadali sa pagpapakalma sa kanya na tila pilit. Itinago niya ang cellphone nang hindi sumasagot at sumakay sa eroplano na may mabigat na puso. Ang 9 oras na flight ay isang psikolohikal na pagpapahirap. Hindi nakatulog si Marco, hindi nakapag-focus sa trabaho, walang nagawa kundi mag-isip. Naisip niya ang kanyang pagkabata, ang mga paghihirap na pinagdaanan nila ng magkasama, ang mga tahimik na sakripisyo na ginawa ng kanyang ina para matiyak na magkakaroon siya ng mga oportunidad. Naalala niya kung paano siya nananahi hanggang gabi para mabayaran ang kanyang mga klase sa Ingles, kung paano siya nagbebenta ng mga cake sa mga kapitbahay para mabili ang kanyang mga libro sa paaralan, kung paano hindi siya kahit isang beses nagreklamo o ipinaalam sa kanya ang bigat na kanyang dinadala. At ano ang ginawa niya bilang kapalit? Nagtayo siya ng isang matagumpay na kumpanya, kumita ng pera, bumili ng isang marangyang kondo. Ngunit lumayo siya, hindi lang pisikal, kundi emosyonal. Naging mas maikli ang mga tawag, mas madalang ang mga pagbisita, mas mababaw ang mga usapan. Sinasabi niya sa sarili na abala siya sa pagbuo ng isang mas magandang kinabukasan, ngunit ngayon sa 12,000 metro sa himpapawid, nagsisimula siyang magtanong. Mas maganda para kanino? Naalala niya noong dinala niya si Aling Elena para manirahan kasama niya at ni Isabel, 3 taon na ang nakalipas. Noong panahong iyon, tila ito ang tamang desisyon. Mag-isa siya sa Batangas, tumatanda, nangangailangan ng pangangalaga. Akala niya ang pagdadala sa kanya sa Maynila, sa isang maluwag na kondo na may lahat ng kaginhawahan, ay isang paraan ng pagbabalik ng lahat ng ginawa niya. Ngunit masaya ba siya roon? Talaga bang nagbigay pansin siya? Ipinikit ni Marco ang kanyang mga mata at pilit na inalala. Kailan ang huling beses na umupo siya kasama ang kanyang ina para mag-usap ng totoo?
Hindi isang mabilis na usapan tungkol sa kalusugan o kung kailangan niya ng isang bagay, kundi isang tunay na usapan tungkol sa buhay, tungkol sa mga alaala, tungkol sa nararamdaman, hindi niya maalala. At mas masakit yon kaysa sa anupaman. Sa wakas ay lumapag ang eroplano sa Naya ng 9:00 ng gabi. Kinuha lamang ni Marco ang kanyang hand-carry na bag at mabilis na lumabas ng airport, tumawag ng taxi. Sa biyahe sa Skyway, na iluminado ng mga ilaw ng lungsod, sinubukan niyang tumawag sa bahay. Sumagot si Isabel sa ika-4 na ring. "Hi mahal, paparating ka na? Nasa taxi na ako. Darating ako sa loob ng kalahating oras. Kumusta si nanay?" "Okay lang siya, Marco. Kumain na siya ng hapunan at nasa kwarto na niya, nagpapahinga. Hindi mo na talaga kailangang bumalik ng nagmamadali. Kailangan ko siyang makita," simpleng sabi niya. Mayroong isang bagay sa tono ni Isabel na bumabagabag sa kanya, ngunit hindi niya matukoy kung ano eksakto. Ibinaba niya ang tawag at nanatiling nakatingin sa lungsod na dumadaan sa bintana, nararamdaman ang isang lumalaking pagkabalisa. Samantala sa kondo, ibinaba ni Isabel ang telepono na may tensyonadong ekspresyon. Nasa kusina si Ate Celia na tinatapos ang paghuhugas ng mga pinggan mula sa hapunan at napansin ang pagbabago sa kapaligiran. Pumasok si Isabel sa kusina na may mabilis na mga hakbang. Pauwi na si Marco ngayon, darating siya sa loob ng kalahating oras. Tumango lamang si Ate Celia, ngunit nakaramdam ng malaking ginhawa. Marahil sa wakas ay magbabago na ang mga bagay-bagay. Si Isabel gayunpaman ay nagkakalkula. Puntahan mo si Elena sa kwarto niya at sabihin mong manatili siya roon. Sabihin mong pagod si Marco sa biyahe at mas mabuting huwag siyang abalahin ngayong gabi. Bukas na sila mag-usap. Nagatubili si Ate Celia. "Sa buong paggalang po, Ma'am Isabel, pero bumalik si Sir Marco para makita ang nanay niya. Sa tingin ko po dapat nasa sala siya pagdating niya." Biglang lumingon si Isabel, ang kanyang malamig na mga mata ay nakatutok kay Ate Celia. "Hindi ko natatanda ang hiningi ko ang opinyon mo, Celia. Gawin mo ang iniuutos ko." Ibinaba ni Ate Celia ang kanyang ulo, ngunit may isang bagay sa loob niya na naghimagsik. Ilang taon na niyang pinapanood ang sitwasyong iyon, ilang taon nang nakikita si Aling Elena na unti-unting nanghihina sa katahimikan. Huminga siya ng malalim at sinabi sa isang matatag na boses na ikinagulat niya mismo. "Hindi ko po gagawin yan, Ma'am Isabel. Sa buong paggalang po pero hindi. Kung gusto niyong kausapin si Aling Elena, kayo po ang magsabi." Ang katahimikan na sumunod ay tensyonado at mabigat. Binuksan ni Isabel ang kanyang bibig para pagalitan si Ate Celia. Posibleng tanggalin siya sa trabaho doon mismo. Ngunit narinig niya ang tunog ng susi na umiikot sa kandado ng pangunahing pinto. Dumating na si Marco. Mabilis na inayos ni Isabel ang kanyang ekspresyon, naglagay ng isang ensayadong ngiti sa kanyang mukha at lumabas ng kusina para salubungin ang kanyang asawa. Pumasok si Marco sa unit na may hawak na maleta, halatang pagod, ngunit determinado. "Hi mahal," sabi ni Isabel, lumalapit para halikan siya. "Nakakagulat naman na bumalik ka. Namiss mo ba ako?" Mekanikal na tumugon si Marco sa halik, ang kanyang mga mata ay naghahanap na sa paligid ng bahay. "Nasaan si nanay?" "Nasa kwarto niya, nagpapahinga. Maaga siyang kumain ng hapunan at nagpahinga na. Alam mo naman siya, mahilig matulog ng maaga." Tiningnan ni Marco ang kanyang relo. 9:30, masyadong maaga. "Pupuntahan ko siya." "Mahal, baka tulog na siya. Bakit hindi ka muna maligo, mag-relax, at bukas ng umaga ay mag-usap kayo ng mahinahon?" Ngunit may isang bagay sa pagpupumilit ni Isabel na nagpaalarma sa isipan ni Marco. "Pupuntahan ko siya ngayon," ulit niya na may mas matatag na tono. Iniwan niya ang maleta sa sala at naglakad patungo sa likod ng unit kung saan naroroon ang kwarto ng kanyang ina. Sinundan siya ni Isabel, sinusubukang mag-isip ng sasabihin, ngunit si Marco ay dahan-dahan nang kumakatok sa pinto. "Nay, ako to si Marco, pwede ba akong pumasok?" Nagkaroon ng sandaling katahimikan sa kabilang panig na sinundan ng isang ingay ng isang taong nagmamadaling tumayo. Bumukas ang pinto at lumitaw si Aling Elena, nakasuot ng simpleng damit pantulog, ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa gulat. "Marco, bumalik ka, pero akala ko..." Ang kanyang boses ay pumiyok nang makita niya ang kanyang anak doon, nakatayo sa kanyang harapan. At pagkatapos, nang hindi mapigilan ang sarili, napuno ng luha ang kanyang mga mata. Naramdaman ni Marco na para siyang sinuntok sa tiyan. May isang bagay na malalim na mali. Ang kanyang ina ay tila mas maliit, mas marupok, mas walang buhay kaysa noong umalis siya para sa biyahe, at ang mga matang iyon ay may dalang kalungkutan na hindi pa niya nakita dati. "Nay, anong nangyayari?" tanong ni Marco. Pumapasok sa maliit na kwarto at isinasara ang pinto sa likuran niya, iniiwan si Isabel sa labas.
Mabilis na umiling si Aling Elena, pinupunasan ang kanyang mga luha. Wala anak, maayos lang ang lahat. Natuwa lang akong makita ka. Hindi kita inaasahan ngayon. Tiningnan ni Marco ang paligid ng kwarto. Ito ang unang pagkakataon sa loob ng ilang buwan na talagang nagbigay pansin siya sa espasyong iyon. Maliit ito, napakaliit. Ang bintana ay nakaharap sa airwell. Ang mga muebles ay simple, pangunahin, walang personal, walang larawan, walang bagay na nagpaparamdam na tahanan ang lugar na iyon. Isa lamang itong kwarto, isang kwarto ng bisita. O mas masahol pa, isang kwarto ng katulong. Bakit ka umiiyak? Pagpupumilit ni Marco, umuupo sa gilid ng makitid na kama. Hindi ako umiiyak, sinubukang itago ni Aling Elena. Emosyon lang to sa pagkikita natin. Naipakiusap, alam kong may mali. Nararamdaman ko. Sabihin mo sa akin, anong nangyayari dito? Tiningnan ni Aling Elena ang kanyang anak, ang lalaking iyon na dating kanyang batang lalaki at naramdaman ang paninikip ng dibdib. Gusto niyang sabihin, gusto niyang buksan ang kanyang puso at ilabas ang lahat ng sakit na kanyang iniipon. Ngunit natatakot siya. Takot na magdulot ng problema, takot na makita bilang isang madramang matanda, takot na mawala ang kakarampot na mayroon pa siya. Maayos lang ang lahat, Marco? Ulit niya, ngunit nanginginig ang kanyang boses. Hinawakan ni Marco ang kanyang mga kamay, malamig at nanginginig na mga kamay. Nay, umuwi ako galing Singapore dahil may kutob ako, dahil napanaginipan kita, dahil may nagsasabi sa akin na kailangan mo ako. Pakiusap, huwag kang magsinungaling. Anong nangyayari? At sa sandaling iyon, habang hawak ng kanyang anak ang kanyang mga kamay, habang ang mga nag-aalalang mata nito ay nakatutok sa kanya, sa wakas ay bumigay ang dam. Nagsimulang umiyak ng totoo si Aling Elena, isang malalim at masakit na iyak na matagal nang pinipigilan. Pakiramdam ko hindi ako nakikita, Marco. Lumabas sa isang basag na bulong. Pakiramdam ko hindi ako kabilang kahit saan, parang pabigat ako isang abala. Sinusubukan kong sakupin ang pinakamaliit na espasyo, sinusubukang hindi makasagabal, pero kahit na naramdaman ni Marco na nadudurog ang kanyang puso. Kahit na ano, Nay, anong nangyayari kapag wala ako rito? Tiningnan ni Aling Elena ang saradong pinto, alam na malamang ay nasa kabilang panig si Isabel at lalo pang hininaan ang kanyang boses. Ayaw niya sa akin dito. Naintindihan ko bahay niya to, may karapatan siyang gusto niya ang mga bagay sa isang paraan. Pero minsan, pakiramdam ko, sobrang nag-iisa ako, sobrang hinila ni Marco ang kanyang ina para sa isang yakap at isinubsob niya ang kanyang mukha sa kanyang balikat. Iniiyak ang lahat ng kanyang pinigilan. Naramdaman niya ang karupukan ng kanyang katawan, naramdaman kung paano siya tila lumiit at isang galit ang nagsimulang lumaki sa loob niya. Hindi galit sa kanya, kundi galit sa sarili dahil hindi niya nakita, dahil hindi siya nagbigay pansin, dahil napakalayo niya. Patawarin mo ako, Nay, sabi niya na may nanginginig na boses. Patawarin mo ako dahil hindi ko napansin agad. Masyado akong nakafocus sa trabaho. Masyadong nag-aalala sa mga bagay na hindi mahalaga, kaya hindi ko nakita ang nangyayari sa sarili kong bahay. Nanatili silang ganoon sa loob ng mahabang minuto, magkayakap habang umiiyak si Aling Elena at sinusubukang iproseso ni Marco ang lahat ng kanyang natutuklasan. Nang sa wakas ay medyo kumalma siya, lumayo siya at tiningnan ang kanyang mga mata. Gusto kong sabihin mo sa akin ang lahat, mula sa simula, anong nangyayari dito kapag wala ako? At si Aling Elena, pagod na sa pagdadala ng bigat na iyon, nang mag-isa ay nagsimulang magkwento. Sinabi niya ang tungkol sa mga banayad na kahihiyan, ang mga utos na nakabalat kayo bilang mga mungkahi, kung paano siya inilalayo sa mga bisita, kung paano nakakainis ang amoy ng kanyang pagkain, kung paano sinisira ng kanyang presensya ang estetik ng bahay. Sinabi niya kung paano siya nakakulong sa kwarto tuwing may mga hapunan, kung paano siya itinuturing na parang isang muebles na wala sa lugar, kung paano siya naging invisible sa sariling bahay na dapat ay sa kanya rin. Tahimik na nakikinig si Marco sa lahat, nararamdaman ang galit na lumalaki sa bawat salita. Hindi ito isang sumasabog na galit kundi isang malamig at determinadong galit. Paano niya hindi nakita? Paano niya hinayaang mangyari ito? Nang matapos magkwento si Aling Elena, nanatili siyang tahimik sa loob ng isang sandali, nagpoproseso. Pagkatapos ay tumayo siya at sinabi na may isang kalamigan na kabaligtaran ng bagyo na nararamdaman niya sa loob. Hindi ka matutulog dito ngayong gabi. Binuksan ni Marco ang maliit na aparador at nagsimulang kumuha ng ilang damit ng kanyang ina. Halika, matutulog ka sa master suite kasama ko. At bukas aayusin natin to ng tuluyan.
Pero Marco, si Isabel ay wala akong pakialam sa sasabihin ni Isabel, putol niya ng may katatagan. Bahay ko rin to at ikaw ang nanay ko, dapat nasa pinakamagandang suite ka ng kondo na to, hindi dito sa kwartitong to. Naging tanga ako dahil hindi ko to napansin dati, pero ngayon napansin ko na at magbabago na ang mga bagay-bagay. Tinulungan niya ang kanyang ina na kumuha ng ilang gamit at lumabas sila ng kwarto ng magkasama. Nasa sala si Isabel, nagkukunwaring nagse-cellphone, ngunit halatang naghihintay. Nang makita niya si Marco na lumalabas kasama si Aling Elena at ilang damit nito, tumayo siya na may alarma. Anong nangyayari? Matutulog ang nanay ko sa master suite kasama ko ngayong gabi, sabi ni Marco nang hindi humihinto sa paglalakad. Marco, kailangan nating pag-usapan to. Sinubukan ni Isabel sumusunod sa kanila. Bukas na tayo mag-usap, ngayon pagod ako at gusto ko lang alagaan ang nanay ko. Dinala niya si Aling Elena sa master suite, ang may malaking kama, maluwag na closet at banyong may bathtub. Tumingin si Aling Elena sa paligid na medyo nalilito na para bang pumapasok sa isang ipinagbabawal na teritoryo. Anak, hindi ko pwede. Pwede. At gagawin mo. Maligo ka, magbihis at magpahinga. Nasa bahay ka. Lumabas si Marco ng kwarto para kumuha ng tubig at pagkain para sa kanyang ina. Sa sala, natagpuan niya si Isabel na naghihintay, ngayon ay may hindi na gaanong kontroladong ekspresyon. Marco, kailangan nating mag-usap ngayon. Hindi Isabel, hindi ngayon. Pagod na pagod ako at kailangan kong iproseso ang maraming bagay. Iproseso ang ano? Ang sinabi ng nanay mo? Nalilito siya, Marco. Ang mga matatanda, minsan ay nalilito, madrama. Hindi nalilito ang nanay ko? Putol ni Marco. Lumingon para harapin siya. Nagdurusa siya at hindi ko nakita dahil bulag ako, wala. Pero ngayon nakita ko na at magiging iba na ang mga bagay-bagay. Nag-e-exaggerate ka? Inaalagaan ko siya, Marco. Meron siyang lahat dito. Meron siyang mga bagay. Pero wala siyang dignidad. Wala siyang respeto. Wala siyang tahanan. Meron siyang isang maliit na kwarto kung saan mo siya itinatago kapag may mga kaibigan kang dumarating. Namutla si Isabel. Sinabi niya yan sa'yo? Hindi niya kailangang sabihin, nakita ko. Sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, talagang nakita ko. Pumunta si Marco sa kusina, naghanda ng mainit na tsaa at kumuha ng ilang toast. Bumalik siya sa suite kung saan si Aling Elena ay nakahiga na sa malaking kama, mukhang maliit at nawawala sa gitna ng napakaraming unan. Inilagay niya ang bandehado sa tabi niya. Kumain ka ng kaunti at magpahinga, bukas mag-uusap pa tayo. Marco, ayokong magdulot ng problema sa inyo ni Isabel. Nay, wala kang idinudulot na kahit ano. Ako ang naging pabaya, pero matatapos na to ngayon. Hinalikan niya ang kanyang noo at lumabas ng kwarto, dahan-dahang isinasara ang pinto. Sa pasilyo, naghihintay si Isabel, nakakrus ang mga braso. Mag-usap tayo sa opisina, sabi ni Marco. Pumasok silang dalawa sa opisina at isinara ni Marco ang pinto. Sa loob ng mahabang sandali, nanatili silang tahimik, nagtitinginan lamang. Anong gusto mong sabihin ko? Simula ni Isabel na may nagtatanggol na tono. Gusto ko ang katotohanan. Paano mo tinatrato ang nanay ko kapag wala ako rito? Hindi ko siya sinasaktan kung yan ang iniisip mo. Sinusubukan ko lang panatilihing maayos at praktikal ang bahay. Hindi siya nakaka-adapt ng maayos sa lifestyle na mayroon tayo. Lifestyle? Anong lifestyle, Isabel? Isang buhay ng mga anyo, ng mga perpektong larawan? Hindi pala muti ang nanay ko na pwedeng itago kapag hindi bumagay sa ayos ng bahay. Hindi mo naiintindihan ang pressure na nararamdaman ko, Marco. Nakasalalay ang karir ko sa imaheng ipinapakita ko at ang nanay ko ano? Hindi sapat na bata, hindi sapat na sopistikada, hindi bagay sa mga larawan mo, binabaluktot mo ang lahat. Hindi, Isabel, sa unang pagkakataon, nakikita ko ang lahat ng malinaw at hindi ko gusto ang nakikita ko. Nagpatuloy ang pagtatalo sa loob ng mahigit 1 oras habang sinusubukan ni Isabel na ipagtanggol ang sarili at nagsisimulang maunawaan ni Marco ang lawak ng problema. Nang sa wakas ay lumabas sila ng opisina, hating gabi na. Pumunta si Marco sa master suite at natagpuan ang kanyang ina na natutulog, sa wakas ay nakapag-relax. Tiningnan niya siya sa loob ng isang sandali, nararamdaman ang isang halo ng pagmamahal, pagkakasala at determinasyon. Humiga siya sa sofa sa kwarto para hindi siya maistorbo at nanatili roon gising, pinaplano kung ano ang gagawin niya kinabukasan. Isang bagay ang malinaw, hindi maaaring magpatuloy ang mga bagay-bagay tulad ng dati. Kailangan nilang magbago at magbabago sila. Ang sumunod na umaga ay dumating na may mabigat na katahimikan sa unit.
Maagang gumising si Marco pagkatapos ng isang gabing hindi gaanong nakatulog sa sofa ng suite. Malalim pa ring natutulog si Aling Elena, pagod sa emosyonal na mga pangyayari ng nakaraang gabi. Kinumutan niya ito ng mas maayos at tahimik na lumabas ng kwarto, maingat na isinasara ang pinto. Sa kusina, natagpuan niya si Ate Celia na naghahanda ng kape. Binati siya nito ng may magalang na tango. "Magandang umaga, Sir Marco." "Magandang umaga, Ate Celia." Nagatubili siya sandali pagkatapos ay nagtanong. "Gaano ka nakatagal nagtatrabaho dito?" 6 na taon po, Sir." Tumango si Marco, nagsasalin ng kape. "Pwede ba kitang tanungin ng tapat?" "Siyempre po, Sir. Paano tinatrato ni Isabel ang nanay ko kapag wala ako?" Ibinaba ni Ate Celia ang kanyang mga mata, halatang hindi komportable. "Sir Marco, ako po, pakiusap Ate Celia, kailangan kong malaman ang totoo. Hindi kita huhusgahan sa kahit ano. Gusto ko lang maintindihan kung ano talaga ang nangyayari dito." Huminga ng malalim si Ate Celia. Tumingin siya sa pasilyo, tinitiyak na sila lang ang mag-isa at pagkatapos ay nagsimulang magsalita sa mahina ngunit matatag na boses. "Si Ma'am Isabel po, tinatrato niya si Aling Elena na parang hindi siya dapat nandito. Iniuutos niyang manatili siya sa kwarto kapag may mga bisita. Nirereklamo niya ang lahat ng ginagawa niya, ang amoy ng pagkain, ang ingay, ang presensya niya. Ginugugol ni Aling Elena ang buong araw na sinusubukang hindi makaabala, hindi gumawa ng ingay, hindi umiral. Nakakalungkot po, Sir Marco. Sobrang nakakalungkot." Naramdaman ni Marco na nanikip ang kanyang dibdib. "Bakit hindi mo sinabi sa akin?" Tiningnan siya ni Ate Celia na may ekspresyon ng isang taong matagal nang may dinadalang bigat. "Dahil kasambahay lang po ako, Sir Marco. Kung may sinabi po ako laban kay Ma'am Isabel, tatanggalin niya ako. At may dalawa po akong anak na kailangang suportahan. Gusto ko pong sabihin ng maraming beses, pero naiintindihan ko." Inilagay ni Marco ang tasa sa counter. "At nagpapasalamat ako sa pagsasabi mo sa akin ngayon, hindi ka tatanggalin, sinisiguro ko." Sa sandaling iyon, pumasok si Isabel sa kusina. Bihis na sa kabila ng oras. Ang kanyang malamig na mga mata ay dumapo kay Marco at pagkatapos ay kay Ate Celia. "Celia, pwede mo ba kaming iwanan?" Mabilis na umalis ang kasambahay na ginhawaan sa pagtakas sa sitwasyong iyon. Naiwan sina Marco at Isabel, ang tensyonadong katahimikan sa pagitan nila. "Nakatulog ka ba ng maayos?" Tanong ni Isabel sa isang tono na sinusubukang magtunog na kaswal ngunit nabigo. "Hindi masyado, ginugol ko ang gabi sa pag-iisip." "Marco, sa tingin ko ay pinalalaki mo ang lahat ng ito. Maayos ang pag-aalaga sa nanay mo dito." "Hindi siya maayos, Isabel." Nagdurusa siya at naging tanga ko dahil hindi ko napansin. Ang mga matatanda ay sensitibo. Maaaring mali ang interpretasyon niya sa ilang bagay. "Ilang bagay?" Lumingon si Marco para harapin siya ng direkta. "Itinatago mo siya sa isang kwartito. Pinagbabawalan mo siyang lumitaw kapag may mga bisita ka. Tinatrato mo ang nanay ko na parang isang kahihiyan para sa'yo. Hindi ko siya tinatrato ng ganyan. Kung gayon, paano mo siya tinatrato? Sabihin mo sa akin, Isabel, paano ka kumikilos kapag wala ako rito?" Nagkrus ng braso si Isabel. "Pinapanatili kong maayos ang bahay. May trabaho ako, Marco. Isang trabaho na nakasalalay sa imaheng ipinapakita ko. Hindi iyon naiintindihan ng nanay mo. Hindi kailangang maintindihan ng nanay ko. Kailangan lang siyang tratuhin ng may dignidad at respeto at iyon ay hindi mo ibinibigay. Hinuhusgahan mo ako nang hindi mo naiintindihan ang panig ko. Kung gayon, ipaliwanag mo sa akin. Ipaintindi mo sa akin kung bakit sa tingin mo ay katanggap-tanggap na hiyain ang isang 73 taong gulang na ginang na walang ginawa sa iyo kundi umiral." Binuksan ni Isabel ang kanyang bibig para sumagot ngunit walang lumabas. Sa unang pagkakataon, wala siyang handang mga argumento, walang mahusay na mga paliwanag. Ang katahimikan ay tumagal sa pagitan nila, mabigat at tiyak. "Hindi ko na kayang manatiling kasal sa isang taong ganito ang trato sa nanay ko," sabi ni Marco sa wakas. Ang kanyang boses ay mahina ngunit matatag. Namutla si Isabel. "Anong sinasabi mo?" "Sinasabi ko na kailangang magbago ng husto ang mga bagay-bagay o tapos na ang pagsasama natin. At hindi ako nagsasalita ng mga mababaw na pagbabago. Nagsasalita ako ng isang ganap na pagbabago sa paraan ng pagtingin at pagtrato mo sa nanay ko. Binibigyan mo ba ako ng ultimatum? Sinasabi ko sa iyo ang totoo, dinala ko ang nanay ko para manirahan dito dahil akala ko ay mas makakabuti sa kanya. Ngunit ginawa kong impyerno ang buhay niya at iyon ay hindi ko matatanggap. Hindi ako pipili sa pagitan mo at niya, Isabel, dahil hindi dapat ako kailangang pumili.
Ngunit kung pipilitin mo ako, alam mo na kung ano ang magiging pagpili ko. Nanatiling tahimik si Isabel, nagpoproseso. Palagi niyang alam na mahal ni Marco ang kanyang ina, ngunit hindi niya inakala na aabot siya sa puntong ito. Palagi niyang inaakala na kaya niyang pamahalaan ang sitwasyon, panatilihing malayo si Aling Elena nang hindi talaga napapansin ni Marco. Ngunit ngayon, nahaharap sa tunay na posibilidad na mawala ang kanyang pagsasama, ang kondo, ang lifestyle. Nagsimula siyang magkalkula. Anong gusto mong gawin ko? Tanong niya sa wakas. Gusto kong tratuhin mo ang nanay ko bilang isang tao nang may respeto, may pagmamahal bilang bahagi ng pamilya. Gusto kong maramdaman niyang nasa bahay siya, hindi isang nanghihimasok. Gusto kung maintindihan mo na ang iyong perpektong buhay sa social media ay hindi mas mahalaga kaysa sa dignidad ng isang tao. At kung hindi ko kaya, kung hindi ko alam kung paano gawin yon, kung gayon matuto ka o umalis ka. Ang mga salita ay bumagsak na parang isang sentensya. Tiningnan ni Isabel si Marco, naghahanap ng anumang senyales na nagbibiro lang siya, ngunit determinasyon lamang ang nakita. Dahan-dahan siyang tumango. Susubukan ko. Ayokong subukan mo. Gusto kong gawin mo. Sa sandaling siyon, lumitaw si Aling Elena sa pinto ng kusina, nakasuot ng roba na iniwan ni Marco para sa kanya. Mukha siyang maliit at marupok, ngunit may ibang bagay sa kanyang mga mata, isang kislap ng pag-asa na wala roon dati. Magandang umaga, mahiyain niyang sabi. Magandang umaga, Nay. Ngumiti si Marco at lumapit sa kanya, hinahalikan ang kanyang noo. Nakatulog ka ba ng maayos? Oo, mas mahimbing kaysa sa matagal na panahon. Tahimik na pinanood ni Isabel ang eksena. May isang bahagi sa kanya na gustong maghimagsik, na gustong mangatwiran, na hindi patas na baguhin ni Marco ang lahat dahil sa isang matanda. Ngunit may isa pang bahagi, mas maliit at mas tahimik, na nagsisimulang kilalanin na marahil lang ay mali siya. Sabay-sabay tayong mag-almusal, alok ni Marco, ginagabayan ang kanyang ina patungo sa mesa ng gourmet kitchen, ang mesang iyon kung saan hindi pa kailanman nakaupo si Aling Elena. Nag-atubili si Isabel, ngunit pagkatapos ay sumama sa kanila. Ito ay isang tahimik at hindi komportabling almusal, ngunit ito ay isang simula. Kinahapunan, nagkaroon ng mahabang usapan si Marco kay Aling Elena tungkol sa hinaharap. Umupo sila sa pangunahing sala sa malaking sofa na palagi niyang iniiwasan at nag-usap tulad ng hindi nila ginagawa sa loob ng maraming taon. Nay, gusto kong patawarin mo ako sa lahat. Sa pagiging wala, sa hindi pagkakita sa nangyayari sa pagpapabaya sa iyo. Hinawakan ni Aling Elena ang kamay ng kanyang anak. Hindi mo kailangang humingi ng tawad, Marco. Nabubuhay ka ng iyong buhay. Pero ang mabuhay ng aking buhay ay hindi dapat mangahulugan ng pag-abandona sa iyo. Naligaw ako ng landas. Masyado akong nahumaling sa tagumpay, sa pera, sa pagpapabilib sa mga tao, kaya nakalimutan ko kung ano talaga ang mahalaga. Nagtayo ka ng isang magandang buhay. Pero sa anong halaga? Tumingin si Marco sa paligid ng marangyang unit. Lahat ng ito ay walang halaga kung ang mga taong mahal ko ay nagdurusa sa loob nito. Ngumiti si Aling Elena, isang malungkot ngunit nagpapasalamat ng ngiti. Palagi kang naging mabuting bata, Marco. Naligaw ka lang ng kaunti. Pero ngayon, nahanap mo na ang daan pabalik. Nanatili silang ganoon sa loob ng ilang sandali, magkahawak kamay lamang. Muling nagkokonekta sa isang katahimikan na mas maraming sinasabi kaysa sa mga salita. Sa hapon, nagkaroon ng isa pang usapan si Marco. Sa pagkakataong ito ay kay Isabel. Tinawag niya ito sa opisina at isinara ang pinto. Kailangan nating magtakda ng ilang bagong alituntunin para sa bahay na ito. Simula niya, tahimik na nakinig si Isabel habang inilalatag niya ang mga pagbabago. Magkakaroon si Aling Elena ng mas magandang kwarto na may totoong bintana. Malaya siyang makakagalaw sa buong bahay, magluluto kung kailan niya gusto, tatanggap ng mga bisita kung nais niya, isasama siya sa mga pagkain, usapan, desisyon tungkol sa bahay, hindi na siya itatago. At paano ang trabaho ko? Tanong ni Isabel, ang mga larawan ko, ang profile ko, maaari mong ipagpatuloy ang iyong trabaho. Ngunit bahagi ng pamilyang ito ang nanay ko at kung lilitaw siya sa iyong mga larawan, wala akong nakikitang problema roon. Sa katunayan, sa tingin ko ay magiging tapat iyon. Ipakita na ang tunay na buhay ay kasama ang lahat ng henerasyon, hindi lamang ang artipisyal na kabataan. Hindi magugustuhan ng mga followers ko. Kung gayon, marahil ay kailangan mong pag-isipang muli kung anong uri ng mga followers ang gusto mo. Tiningnan siya ni Marco ng seryoso. Isabel,
Naiintindihan ko na mahalaga sa iyo ang iyong karir, ngunit hindi ito maaaring maging mas mahalaga kaysa sa pagtrato sa mga tao ng may dignidad. Nanatiling tahimik si Isabel sa loob ng mahabang sandali. Pagkatapos ay sinabi sa isang maliit na boses, "Hindi ko alam kung kaya kong magbago. Ganito na ako katagal. Lahat tayo ay maaaring magbago. Ang tanong ay kung gusto natin. At kung hindi ko kaya, kung susubukan ko at mabibigo, kung gayon kahit papaano ay sinubukan mo. Ngunit Isabel, kailangan mong maintindihan. Hindi ito opsyonal o magbabago ka o aalis ka. Hindi ko napapayagan na tratuhin ang nanay ko ng ganito. Hinding-hindi na. Sa mga sumunod na araw, nagkaroon ng isang mabagal ngunit kapansin-pansing pagbabago sa unit. Personal na pinili ni Marco ang isang mas magandang kwarto para kay Aling Elena, isang suite na may bintana na nakaharap sa kalye na may natural na liwanag at tanawin ng mga puno. Tinulungan niya itong palamutihan ang espasyo ng mga lumang larawan, mga alaala mula sa Batangas, mga bagay na nagpaparamdam na sa kanya ang lugar na iyon. Pinanood ni Isabel ang lahat ng may halo ng sama ng loob at kuryosidad. May mga sandali na gusto niyang bumalik sa dating pattern, muling itatag ang kontrol na mayroon siya. Ngunit may iba pang mga sandali mas madalang kung saan nakikita niya sina Marco at Aling Elena na nagtatawanan dahil sa isang lumang alaala at may nararamdaman siyang hindi niya mapangalanan. Marahil ay inggit, marahil ay pagkilala na mayroong isang bagay doon na hindi niya kailanman naranasan. Isang gabi habang nasa opisina si Marco at nagtatrabaho, natagpuan ni Isabel si Aling Elena sa kusina, naghahanda ng mas maraming tostadong tinapay. Huminto siya sa pinto, pinapanood ang matanda na nagtatrabaho gamit ang mga nanginginig ngunit dedikadong mga kamay. "Pwede ba akong pumasok?" tanong ni Isabel. Ang kanyang boses ay nakakagulat na nag-aatubili. Lumingon si Aling Elena, nagulat. Siyempre, dahan-dahang pumasok si Isabel tulad ng isang taong pumapasok sa hindi kilalang teritoryo. Tiningnan niya ang mga tinapay na inihahanda at sinabi, "Paborito ba ito ni Marco nung bata pa siya?" Tumango si Aling Elena. Paborito niyang panghimagas, lalo na tuwing Pasko. Nagkaroon ng hindi komportabling katahimikan. Pagkatapos ay sinabi ni Isabel nang may kahirapan, "Hindi maganda ang relasyon ko sa nanay ko, kritikal siya, kontrolado, palagi kong ipinangako sa sarili ko na magiging iba ako, pero sa tingin ko ay naging mas masahol pa ako sa ibang paraan lang." Huminto sa pagtatrabaho si Aling Elena at tiningnan si Isabel. Hindi niya kilala ang bersyon na ito niya, mahina at tapat. "Hindi ko sinusubukang humingi ng tawad," patuloy ni Isabel. "Mali ang ginawa ko, alam ko yon, pero sinusubukan kong intindihin kung bakit ko ginawa. At sa tingin ko, may bahagi sa akin na naiinggit sa relasyon ninyo ni Marco ang walang kondisyong pagmamahal na yon. Hindi ko kailanman naranasan yon." Nanatiling tahimik si Aling Elena sa loob ng isang sandali. Pagkatapos ay sinabi ng malumanay, "Hindi pa huli para matutong magmahal sa ibang paraan. Hindi ko alam kung kaya ko. Walang nakakaalam hanggat hindi sinusubukan." Ang usapang iyon ay hindi nalutas ang lahat. Hindi nito binura ang mga buwan ng kahihiyan at sakit. Ngunit ito ay isang simula, isang maliit na hakbang patungo sa isang bagay na iba. Si Marco, nang malaman ang tungkol sa usapang iyon mula kay Ate Celia na nakasaksi mula sa malayo, ay nakaramdam ng isang maingat na pag-asa. Marahil ay may isang paraan, marahil ay talagang maaaring magbago ang mga tao. Ngunit alam din niya na hindi siya maaaring maging kampante. Ang tunay na pagbabago ay nangangailangan ng panahon at kailangan niyang maging mapagbantay. Para sa kanyang ina, sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, talagang naroroon siya. At iyon ang gumawa ng lahat ng pagkakaiba. Mabilis na papalapit ang Pasko. Ang 3 metrong puno ay nakatayo pa rin sa sala na may mga sopistikadong palamuti at puting ilaw. Ngunit ngayon sa tuktok, inilagay ni Marco ang bituin na gawa sa karton na itinago ni Aling Elena, ang mismong ginawa niya noong 7 taong gulang siya. Ito ay hindi perpekto, kupas, ganap na wala sa aesthetic standard ng iba pang dekorasyon. Ngunit ito ay totoo. Ito ay sa kanya, ito ay sa kanila. Tiningnan ni Isabel ang bituin na yon na may halo-halong damdamin. May bahagi sa kanya na gustong tanggalin ito at palitan ng isang bagay na babagay sa iba. Ngunit may isa pang bahagi na nagsisimulang maintindihan na may kagandahan sa imperpeksyon, na may katotohanan sa kung ano ang tunay. Kahit na hindi ito perpekto, kumuha siya ng larawan ng puno na may bituin sa tuktok at ipinost ito sa kanyang profile na may simpleng caption. Minsan, ang pinakamagandang dekorasyon ay ang mga may dalang alaala.
Ang mga komentong dumating ay nakakagulat. Maraming followers ang nagbahagi ng kanilang sariling mga kwento, ng mga hindi perpekto ngunit minamahal na palamuti. Ang ilan ay nagsabi na iyon ang pinakatotoong post na ginawa niya. Tiningnan ni Isabel ang mga komentong iyon at may naramdamang nagbago sa loob niya. Marahil ang perpeksyon ay hindi gaanong mahalaga tulad ng inaakala niya. Marahil mas nakakakonekta ang mga tao sa katotohanan kaysa sa pantasya. Hindi ito magiging isang pagbabago sa isang gabi, magkakaroon ng mga pagbabalik, mga sandali ng tensyon, mga pagtatalo, ngunit mayroon na ngayong isang bagay na wala dati, may kamalayan, may pagsisikap, may posibilidad ng pagbabago, at minsan iyon lang ang kailangan para simulan ang muling pagbuo ng kung ano ang nasira. Dumating ang bisperas ng Pasko na may kulay abong langit sa Maynila, nagbabadya ng ulan. Sa kondo sa Forbes Park, isang ganap na naiibang kapaligiran ang namamayani. Nagising si Aling Elena sa kanyang bagong kwarto na may natural na liwanag na pumapasok sa malawak na bintana at sa isang sandali ay nakalimutan niya kung nasaan siya. Pagkatapos ay naalala niya ang lahat ng nagbago sa nakalipas na 2 linggo. Dahan-dahan siyang bumangon, nasasanay pa rin sa espasyong iyon na tunay na sa kanya. May mga larawan sa mga pader, mga larawan niya kasama ang batang si Marco, mga larawan ng bahay sa Batangas, mga larawan ng mga sandali na akala niya ay nawala na lamang sa alaala. Ginugol ni Marco ang ilang araw sa pag-digitize ng mga lumang album, pag-frame ng mga larawan, ginagawang isang tunay na tahanan ng kwartong iyon. Sa kusina, natagpuan niya si Marco na naghahanda na ng kape. Ngumiti ito nang makita siya. "Magandang umaga, Nay. Nakatulog ka ba ng maayos?" "Oo, napakasarap. Hindi pa rin ako makapaniwala na totoo to." "Totoo to at magpapatuloy to." Sabay silang nag-almusal, nag-uusap tungkol sa mga paghahanda para sa hapunan ng Pasko ng gabing iyon. Inimbitahan ni Marco si Robert, ang kanyang kasosyo, at ang pamilya nito. Gusto niyang maging isang tunay na pagdiriwang ang Pasko, hindi isang palabas para sa mga larawan. Lumitaw si Isabel ilang sandali pagkatapos, nakasuot ng mas kaswal kaysa sa dati. Sa mga nakaraang araw, sinusubukan niya. Hindi ito madali at may mga sandali na nagbabantang bumalik ang dating pattern, ngunit tunay siyang nagsisikap. "Magandang umaga," sabi niya sa isang tono na sinusubukang magtunog na natural. "Magandang umaga, Isabel," sagot ni Aling Elena na may kaunting pag-iingat pa rin. Pinanood ni Marco ang interaksyon. Alam niyang malayo pa sa pagiging maayos ang relasyon ng dalawa. Hindi pa formal na humihingi ng tawad si Isabel at si Aling Elena ay may malalim pa ring sama ng loob. Ngunit kahit papaano ngayon ay may dialogo, may pagsubok, may isang landas na ginagawa. Kinahapunan, habang lumabas si Marco para bumili ng ilang sangkap na kulang para sa hapunan, naiwan sina Aling Elena at Isabel sa unit. Day off ni Ate Celia para makasama ang kanyang mga anak sa Pasko. Isang mabigat na katahimikan ang namayani sa pagitan ng 2 babae sa loob ng ilang minuto. Pagkatapos ay si Isabel na naglakas loob ay lumapit kay Aling Elena na nasa sala, nakatingin sa bintana. "Elena," simula niya na may nag-aatubiling boses, "kailangan kong kausapin ka." Lumingon si Aling Elena nagulat. "Sige," huminga ng malalim si Isabel. "Gusto kong humingi ng tawad. Totoo, sa ginawa ko sa iyo sa mga nakaraang taon. Naging malupit ako, hindi makatao, at wala akong dahilan para bigyang katwiran yon. Masyado akong nahumaling sa aking imahe, sa aking perpektong buhay, kaya nakalimutan kong isa kang tao. Isang taong karapat-dapat sa respeto at dignidad." Nanatiling tahimik si Aling Elena, pinoproseso ang mga salitang iyon. Ito ay mga salitang hindi niya inaasahang maririnig. "Hindi ko alam kung kaya kong maging manugang na karapat-dapat sa iyo," patuloy ni Isabel, bahagyang nanginginig ang kanyang boses. "Hindi ko alam kung kaya kong ganap na baguhin kung sino ako, pero sinusubukan ko at patuloy kong susubukan dahil ipinaunawa sa akin ni Marco na may mga bagay na mas mahalaga kaysa sa mga followers sa Instagram o mga perpektong larawan, at isa ka sa mga bagay na iyon." "Bakit mo ginawa yon?" tanong ni Aling Elena sa wakas. "Bakit mo ako tinrato ng ganyan? Wala akong ginawa sa'yo." Ibinaba ni Isabel ang kanyang mga mata. "Dahil kinakatawan mo ang lahat ng sinusubukan kong itanggi. Pagtanda, imperpeksyon, tunay na buhay. Mahigpit ang nanay ko sa akin, palaging pinupuna ako, palaging ipinaparamdam sa akin na hindi ako sapat. Ipinangako ko sa sarili ko na magiging iba ako, na magtatayo ako ng isang perpektong buhay kung saan walang makakasakit sa akin. Ngunit nasaktan kita sa proseso, at iyon ay hindi mapapatawad."
Tiningnan ni Aling Elena ang babaeng iyon, nakikita sa unang pagkakataon hindi ang halimaw na nagpahirap sa kanya, kundi isang taong may sariling mga sugat at kawalan ng kapanatagan. Hindi mapapatawad, sabi ni Aling Elena, ikinagulat ang sarili. Mahirap patawarin, mangangailangan ng panahon, ngunit hindi mapapatawad. Itinaas ni Isabel ang kanyang mga mata, nagulat, talaga bang mapapatawad mo ako? Sa paglipas ng panahon, kung talagang magbabago ka, kung ituturing mo ako bilang isang tao, hindi isang bagay. Ipinapangako kong susubukan ko araw-araw. Nanatili ang dalawang babae roon sa isang katahimikan na hindi naganap na pagalit. May sakit, may sama ng loob, ngunit mayroon ding posibilidad ng paggaling. At minsan, ang posibilidad ay ang lahat ng kailangan. Nang bumalik si Marco mula sa pamimili, natagpuan niya ang dalawa sa kusina, sinusubukang matutunan ni Isabel kung paano gumawa ng tostadong tinapay mula kay Aling Elena. Ito ay alanganin, kakaiba at malinaw na hindi alam ni Isabel ang kanyang ginagawa ngunit sinusubukan niya. At si Aling Elena na may pasensya na nagmula sa maraming taon ng pagiging ina ay nagtuturo. Nakatayo si Marco sa pinto, pinapanood ang eksenang iyon na 2 linggo na ang nakalipas ay imposible. Naramdaman niyang humabdi ang kanyang mga mata, ngunit ito ay mga luha ng ginhawa ng pag-asa. Sa hapon, sinimulan nila ang mga paghahanda para sa hapunan. Iba sa mga nakaraang hapunan ni Isabel, hindi ito kukunan ng litrato ng propesyonal. Walang mamahaling caterer o perpektong dekorasyon. Ito ay isang simpleng pagkain, inihanda nila mismo na may totoong pagkain at tunay na usapan. Nagluto si Aling Elena ng kanyang mga espesyalidad mula sa Batangas, manok na may okra, sinangag at adobong sitaw. Gumawa si Marco ng kanin na natutunan niyang gawin mula sa kanya noong bata pa siya. At si Isabel, nakakagulat, ay tumulong sa paggawa ng salad at pag-aayos ng mesa. Hindi ito ang perpektong mesa ng kanyang mga nakaraang hapunan, ngunit may mga bulaklak na binili ni Marco sa palengke. May mga simpleng ngunit magagandang plato, may mga kandila na lumikha ng isang maginhawang kapaligiran. Nang dumating si Robert kasama ang kanyang asawa at 2 maliliit na anak, ang unit ay puno ng amoy ng lutong bahay na pagkain. Tumatakbo ang mga bata sa buong bahay, ginugulo ang perpektong kaayusan na palaging pinapanatili ni Isabel. Tiningnan ni Marco ang kanyang asawa, naghihintay ng anumang reaksyon, ngunit ngumiti lamang si Isabel, isang maliit ngunit tunay na ngiti. Mga bata yan, simpleng sabi niya. Nagkakalat talaga ang mga bata. Ang hapunan ay mainit at masaya. Nakipag-usap si Aling Elena sa asawa ni Robert tungkol sa mga lumang resipe. Nagbalik tanaw sina Marco at Robert sa mga kwento noong kolehiyo. Pinuno ng mga bata ang kapaligiran ng kanilang enerhiya. At si Isabel sa unang pagkakataon sa mahabang panahon ay pinahintulutan ang sarili na maging siya lamang nang hindi nag-aalala sa mga perpektong anggulo o tamang ilaw para sa mga larawan. Sa isang sandali, natapon ng isa sa mga bata ang juice sa mantel. Naramdaman ni Isabel ang dating ugali na lumitaw, ang pagnanais na pagalitan na ayusin agad. Ngunit huminga siya ng malalim at sinabi lamang, "Okay lang, nangyayari talaga ang mga aksidente." Hinawakan ni Marco ang kanyang kamay sa ilalim ng mesa, isang kilos ng suporta at pagkilala. Sinusubukan niya, talagang sinusubukan. Pagkatapos ng hapunan, habang naglalaro ang mga bata at nag-uusap ang mga matatanda, hiniling ni Marco ang atensyon ng lahat. "Gusto kong mag-toast," sabi niya, tumatayo na may hawak na kopa ng alak. "Para sa nanay ko, si Aling Elena, na nagturo sa akin ng lahat ng bagay na talagang mahalaga sa buhay. Matagal bago ko naalala ang mga aral na iyon, ngunit sa wakas ay bumalik ako sa kanila." At para rin kay Isabel na may lakas ng loob na magbago, na kilalanin ang mga pagkakamali, na subukang maging mas mabuti. Hindi madali ang pagbabago ngunit posible. At ang Paskong ito ang patunay niyan. Nag-toast ang lahat at naramdaman ni Aling Elena ang mga luha na dumadaloy sa kanyang mukha. Ngunit sa pagkakataong ito ay mga luha ng kaligayahan, ng pag-aari, nang sa wakas ay nasa tunay na tahanan. Kinagabihan, nang makaalis na ang mga bisita, naiwan silang 3 sa sala, nakatingin sa Christmas tree na may hindi perpektong bituin sa tuktok. Iminungkahi ni Marco na gumawa sila ng isang bagong palamuti ng magkasama, isang bagay na sumisimbolo sa bagong simula na ito. Nagdala siya ng mga simpleng materyales, karton, pandikit, glitter, mga ribbon, at umupo silang 3 sa sahig ng sala tulad ng mga bata, lumilikha ng isang ganap na hindi proporsyonal at pangit na palamuti.
Tumatawa si Aling Elena habang ginugupit ang karton na may nanginginig na mga kamay. Baluktot na idinidikit ni Marco ang lahat at si Isabel, nakakagulat, ay tinatakpan ang lahat ng glitter nang hindi nag-aalala sa kalat na ginagawa niya. Nang matapos sila, tiningnan nila ang resulta. Pangit ito ayon sa anumang aesthetic standard, ngunit ito ay sa kanila, ito ay totoo, ito ay ginawa ng may pagmamahal. Inilagay ni Marco ang palamuti sa tabi ng lumang bituin sa tuktok ng puno. Naging mas hindi proporsyonal ito, mas wala sa lugar sa gitna ng mga sopistikadong palamuti, ngunit ito ay perpekto dahil sa pagiging hindi perpekto nito. Tiningnan ito ni Isabel at naisip na kumuha ng larawan para sa kanyang profile. Ngunit pagkatapos ay nagpasya siyang huwag gawin iyon. Ang sandaling iyon ay hindi para ibahagi sa mundo, para lamang sa kanila at okay lang iyon. Gawa tayo ng tsokolate. Mungkahi ni Aling Elena. Katulad ng ginagawa natin sa Batangas, Marco, pumunta siya sa kusina at naghanda ng malapot at matamis na tsokolate, inihain sa mga simpleng tasa. Umupo silang tatlo sa sofa, umiinom ng tsokolate at nag-uusap tungkol sa mga lumang alaala, tungkol sa hinaharap, tungkol sa kung paano maaaring magbago ang buhay kapag hindi natin inaasahan. Si Isabel, na palaging umiiwas sa mga usapan tungkol sa nakaraan, ay natagpuan ang sarili na nakikinig ng may tunay na interes sa mga kwento ni Marco at Aling Elena. Mga kwento ng paghihirap, ng paglampas, ng walang kondisyong pagmamahal at sa unang pagkakataon ibinahagi niya ang kanyang sariling mga kwento, ang kanyang sariling mga sakit, ang kanyang sariling mga kawalan ng kapanatagan. Bandang 2:00 ng umaga nagsimulang humikab si Aling Elena. Tinulungan siya ni Marco na pumunta sa kwarto, inayos siya sa komportabling kama at hinalikan ang kanyang noo. Salamat, Nay, sa lahat, sa hindi pagsuko sa akin. Hindi ako kailanman susuko sa iyo, Marco. Anak kita, batang lalaki ko. Palaging iyong batang lalaki. Nang bumalik si Marco sa sala, natagpuan niya si Isabel na gising pa, nakatingin sa puno. Okay ka lang? Tanong niya, umuupo sa tabi niya. Oo, nag-iisip lang. Tiningnan niya siya. Marco, talagang magbabago ako. Hindi ito magiging madali at malamang na mabibigo ako minsan, pero gusto kong magbago. Gusto kong magtayo ng isang bagay na totoo dito. Alam ko at nandito ako para suportahan ka. Ngunit Isabel, kung sa anumang sandali ay mapagtanto mo na hindi mo kaya, na hindi ito ang talagang gusto mo, huwag kang manatili dahil sa obligasyon. Hindi tayo maaaring magtayo ng anumang totoo sa kasinungalingan. Hindi ito obligasyon, ito ay pagpili. Pinipili kong manatili, pinipili kong subukan. Nanatili silang magkayakap doon habang natutulog ang lungsod sa labas. At sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, ang unit ay hindi lamang mukhang maganda. Mukha itong isang tahanan. Ang mga araw pagkatapos ng Pasko ay nagdala ng maliliit na tagumpay at maliliit na hamon. Nagkaroon ng pagbabalik si Isabel nang matapunan ni Aling Elena ng kape ang beige na sofa. Ang kanyang unang reaksyon ay sumigaw, pagalitan, hilingin na maging mas maingat ang matanda. Ngunit huminga siya ng malalim, nagbilang hanggang 10 at sinabi lamang, "Okay lang, linisin natin ng magkasama." Si Aling Elena sa kabilang banda ay nagsimulang payagan ang sarili na sakupin ang mas maraming espasyo. Iniiwan niya ang kanyang mga magasin sa mesa sa sala. Nanood siya ng telebisyon sa pangunahing sala. Nagluluto siya kapag gusto niya. Unti-unti ang kanyang presensya ay naging mas natural, mas bahagi ng bahay. Binawasan ni Marco ang kanyang mga biyahe sa trabaho. Nagtalaga siya ng mas maraming responsibilidad kay Robert at sa iba pang mga kasosyo. Napagtanto niya ngayon na walang silbi ang pagtatayo ng isang propesyonal na imperyo kung mawawala niya ang talagang mahalaga sa proseso. Isang hapon, iminungkahi ni Isabel na lumitaw si Aling Elena sa isa sa kanyang mga post, hindi para itago siya, kundi para ipakita ang katotohanan ng kanyang buhay. Pero kung gusto mo lang, mabilis niyang sinabi, walang pressure, nag-isip si Aling Elena sandali. Pwede, sabi niya sa wakas, pero walang OA na filter. Gusto kong lumitaw kung sino ako. Kumuha sila ng isang simpleng larawan, silang dalawa sa kusina, gumagawa ng cake. Ipinost ito ni Isabel na may tapat na caption tungkol sa pagkakamali, sa pagkatuto, sa tunay na pamilya laban sa peking pamilya. Halo-halo ang mga komento. Ang ilang followers ay pinuna siya, sinasabing nagbago siya ng sobra. Ang iba ay pumalakpak sa kanyang katapatan.
Nagpa siya si Isabel na mas gusto niya ang mga pumalakpak sa katotohanan. Dahan-dahan nagsimulang magbago ang profile ni Isabel. Mas kaunting mga ensayadong larawan, mas maraming tunay na sandali. Mas kaunting artipisyal na perpeksyon, mas maraming tunay na pagkatao. Nawalan siya ng ilang followers ngunit nakakuha ng iba. At natuklasan niya na ang mga bagong engagement ay mas makabuluhan, mas malalim. Si Ate Celia, sa kanyang pagbabalik mula sa mga day off, ay napansin ang pagbabago sa unit. Bumababa ang tensyon. May mga tawanan kung saan dati ay mabigat na katahimikan lamang. Nakikita niya si Aling Elena sa sala na nanonood ng teleserye. Nakikita niya si Isabel na humihingi ng kanyang opinyon tungkol sa mga pampalasa. Nakikita niya si Marco na tunay na naroroon. Isang umaga natagpuan ni Ate Celia sina Aling Elena at Isabel na nag-uusap tungkol sa mga halaman sa balkonahe. Hindi ito isang malalim o emosyonal na usapan, dalawang tao lamang na nagbabahagi ng kaalaman tungkol sa isang simpleng bagay. Ngunit ito ay pagunlad. Pinanood ni Marco ang lahat ng ito at nakaramdam ng isang kapayapaan na hindi niya naranasan sa loob ng maraming taon. Mayroon pa ring mahabang daan sa hinaharap. Kailangan ni na Isabel at Aling Elena ng panahon para magtayo ng isang tunay na relasyon. Magkakaroon ng mga pagbabalik, mga mahihirap na sandali, mga pagtatalo. Ngunit ngayon ay may pundasyon, may katapatan, may pagsubok. Isang gabi ng Enero, pagkatapos ng bagong taon, umupo silang tatlo muli sa sala, gumawa ng desisyon si Marco. Gusto kong malaman ninyo na mas magiging present ako mula ngayon, sabi niya. Magtatrabaho ako sa bahay hanggat maaari. Nandito ako para sa anumang kailangan ninyo. Hindi mo kailangang gawin yan para sa akin, sabi ni Aling Elena. Mahalaga ang trabaho mo. Mahalaga ang trabaho ko, sang-ayon ni Marco. Ngunit mas mahalaga kayo. Matagal bago ko naintindihan yon pero ngayon naiintindihan ko na at hindi ko na ulit kakalimutan. Hinawakan ni Isabel ang kanyang kamay. Gagawin nating maayos to, tayong tatlo, at sa unang pagkakataon, ang mga salitang iyon ay tila totoo. Hindi ito isang walang laman na pangako, kundi isang tunay na pangako. Ang mga linggo ay naging mga buwan. Ang bituin na gawa sa karton ay nasa tuktok pa rin ng puno kahit na naimbak na ang lahat ng iba pang dekorasyon ng Pasko. Ipinilit ni Marco na panatilihin ito roon sa buong taon, isang patuloy na paalala na ang imperpeksyon ay may halaga, na ang tunay na pagmamahal ay hindi nangangailangan ng mga filter. Namukadkad si Aling Elena. Bumalik ang kulay sa kanyang mukha, bumalik ang kusang loob ng ngiti, bumalik ang pakiramdam na buhay. Nagsimula siyang dumalo sa isang grupo ng sining sa kanilang lugar, nagkaroon ng mga kaibigan, dinala ang kanyang mga likha sa bahay ng may pagmamalaki. At si Isabel, nakakagulat, ay hindi nagreklamo sa kalat ng mga materyales. Ipinagpatuloy ni Isabel ang kanyang paglalakbay ng pagbabago. Hindi ito tuwid. May mga araw na bumabalik siya sa mga lumang pattern kung saan nagbabantang bumalik ang obsesyon sa perpeksyon. Ngunit ngayon ay may kamalayan. At tuwing nadudulas siya, dahan-dahan siyang pinapaalalahanan ni Marco o ni Aling Elena ng landas na pinili nilang tahakin ng magkasama. Isang gabi, ilang buwan pagkatapos ng nagbabagong Pasko na iyon, nagkaroon ng bangungot si Isabel na panaginipan niyang bumalik siya sa walang laman at perpektong unit, walang Marco, walang Aling Elena, walang sino man. Siya lamang at ang kanyang milyon-milyong virtual followers na hindi siya tunay na kilala. Nagising siya sa takot at natagpuan si Marco sa kanyang tabi. Okay lang, pagpapakalma niya. Panaginip lang yon. Napanaginipan kong mag-isa ako, pag-amin niya. Bumalik sa walang laman na buhay na yon dati. Hindi ka nag-iisa at hindi ka na mag-iisa. Pumili ka ng isang bagay na totoo at nandito kami kasama mo. Binuksan ni Isabel ang pinto ng kwarto at nakita ang ilaw na nakasindi sa kusina. Si Aling Elena yon, hindi rin makatulog, naghahanda ng tsaa. Pumunta si Isabel doon. Gumawa ka rin ba para sa akin? Tanong niya. Ngumiti si Aling Elena. Palagi, umupo silang dalawa sa mesa ng kusina, umiinom ng tsaa sa isang komportabling katahimikan. Hindi nila kailangan ng mga salita. Ang simpleng presensya ng isa't isa ng walang galit, ng walang tensyon ay sapat na. Si Marco na nanonood mula sa malayo ay naramdaman na sa wakas ay natagpuan na nila ang daan. Hindi ito perpekto, hindi kailanman magiging, ngunit ito ay totoo at sapat na iyon. Nagpatuloy ang paglipas ng mga buwan. Ang buhay ay nagpatuloy sa kanyang landas na may mga tagumpay at kabiguan, mga saya at hamon. Ngunit ngayon, sa loob ng unit na iyon sa Forbes Park, mayroong isang bagay na wala dati.
May tahanan, may pamilya, may pagmamahal na hindi kailangang ipakita para sa mga kamera o aprubahan ng mga estranghero sa internet. Si Aling Elena na dating nakaramdam na hindi nakikita at walang halaga, ngayon ay alam na siya ay nakikita, minamahal, pinahahalagahan. Si Marco na nawala sa paghahanap ng material na tagumpay ay muling natagpuan ang talagang mahalaga. At si Isabel na nagtayo ng isang buong buhay batay sa mga anyo ay dahan-dahang natutuklasan ang kagandahan ng pagiging tunay. Isang ordinaryong linggo habang naghahanda silang tatlo ng tanghalian ng magkasama, nagtatawanan sa mga walang kwentang biro at ginugulo ang perpektong kusina, tumingin si Marco sa paligid at naisip, ito ang tagumpay. Hindi ang marangyang unit, hindi ang mga numero ng kumpanya, hindi ang katayuan sa lipunan ito. Ang simpleng sandaling ito ng tunay na koneksyon sa pagitan ng mga taong nagmamalasakit sa isa't isa. Si Aling Elena na nagtitimpla ng manok ay humuhuni ng isang lumang kanta mula sa Batangas. Si Isabel na pinuputol ang mga gulay ng ganap na baluktot ay tumatawa sa sarili ng walang kahihiyan. Si Marco na naghahanda ng kanin ay nakakaramdam ng isang malalim na kasiyahan na hindi kayang bilhin ng anumang pera. At sa simpleng, ordinaryong, ganap na hindi perpektong sandaling iyon, natagpuan nila ang palaging naroroon, naghihintay na makilala. Tunay na pagmamahal, tunay na tahanan, tunay na buhay. Walang mga filter, walang mga edisyon, walang mga kasinungalingan. Tanging katotohanan kasama ang lahat ng mga imperpeksyon nito at lahat ng kagandahan nito. Ang bituin na gawa sa karton sa tuktok ng hindi nakikitang puno ay pinapanood sila isang tahimik na saksi sa isang pagbabago na hindi kailanman ganap na makukuha ng anumang larawan sa Instagram. Dahil ang pinakamagagandang kwento, ang pinakatotoo ay ang mga nabubuhay malayo sa mga kamera, sa katahimikan ng mga ordinaryong araw, sa maliliit ngunit makabuluhang mga kilos, sa pagmamahal na hindi nangangailangan ng manonood para umiral. At sa gayon, sa bahay na yon na dating isang walang laman na palabas, ngayon ay naninirahan ang isang hindi perpekto, ngunit tunay na pamilya, nagtatayo ng mga alaala na hindi mapapabuti ng anumang filter dahil perpekto na sila kung ano sila. Wakas ang kwento. Minamahal na mga tagapakinig, inaasahan namin na ang kwento ni na Aling Elena, Marco at Isabel ay nakaantig sa inyong mga puso. Kung naantig ka sa paglalakbay na ito ng pagbabago, pag-ibig at muling pagsisimula, iwanan ang iyong like, mag-subscribe sa channel at sabihin sa mga komento kung ano ang pinakatumatak sa iyo. Naranasan mo na ba ang isang bagay na katulad nito? Kinailangan mo na bang matutunang pahalagahan kung sino talaga ang mahalaga? Araw-araw, nagdadala kami ng mga matitinding kwento tulad nito na nagpapakita ng pinakamalalim na bahagi ng kaluluwa ng tao at nagpapaalala sa atin na hindi pa huli ang lahat para magbago, para humingi ng tawad, para muling buuin ang nasira. Hihintayin ka namin sa susunod na episode.